WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. To the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Pakiayos natin mga kapitbahay ang ating mga orasan. Saan man tayo nang duroon sa mga sandaling ito sa Pilipinas, oras natin ay ganap ng ika-10 ng gabi Philippine Standard Time, alas 12 ng hating gabi Australia. Samantalang alas 3 ng hapon naman sa London, alas 5 ng hapon sa Kingdom of Saudi Arabia, alas 7 ng umaga California, alas 6 ng umaga Alaska. Well, of course, dito sa East Coast, may sama ng panahong nagbabadya sa ating kapaligiran ngayon. Ganap ng ika-10 ng umaga Eastern Standard Time, USA. Well, good morning. Magandang umaga sa mga naandyan sa ating kapaligiran. From Canada hanggang sa pinakandulo ng Amerikas. Yan ang Chile, Argentina. Good morning. Welcome sa ating Fun Saturday Live. Good afternoon, Europe. Good afternoon, Middle East. Sana nasa mabuti tayong mga kalagayan. And of course, good evening, Asia. Magandang gabi sa ating mga kababayan. Yung mga naandyan sa Pilipinas, good evening. Yung mga naandyan sa Taiwan, good evening. Yung mga naandyan sa Japan, good evening. Yung mga naandyan sa Guam, ang kaibigan natin, good evening. And good evening sa ating kaibigan Jeffrey Espinasiao. How are you, my friend? Kumusta ang pamilya? Kumusta ang mga kamag-anak? Malapit na ang bear. Pag-ingatan natin ang ating bulsa. Good morning, brothers. Sabi ng kaibigan natin Jeffrey Espinasiao. And God bless you always in your program. Regards to all the members of the KKT. Thank you. We're always okay. Furel Salvo po lamang ang inyong kaibigan, mga kababayan. 57 taon na naglilingkod sa ating mga kadugo na mga Pilipino sa mandako ng daigdig, nandoon, and for the past 57 years, wala tayong ginawa kundi paglingkuran ng ating mga kababayan. Gaya ng paglilingkod na gagawin natin ngayong araw na ito, araw ng Sabado, mga kapitbahay. Araw ng Sabado ngayon, ika-28 ng buwan ng Agosto. And then, 3 days from now, papasok na ang BER. And nung araw, nung ako'y naandyan sa Maynila, tayo ang nagpauso ng Setyembre 15, araw ng sahod. Sinisimulan na natin ang mga tugtuging pamasko. Ngayong mga panahon, pagpasok lamang ng BER, inunahan na nila. Kaya mag-ipon-ipon na tayo. Meron tayong 4 na buwan na ipag-iipon para sa mga kamag-anak natin sa kalagitnaan ng paghihirap ng panahon ngayon
dahilan sa mga ESQ. Ng Tanduay Ram. Hindi lang Tanduay ngayon ang may ESQ eh. In fact, dyan sa Maynila, extended hanggang September 7 ang Modified Community Quarantine, MSQ, Metro Manila, and then maraming mga bahagi ng Luzon, maraming mga bahagi ng Visayas, maraming mga bahagi ng Mindanao, ang extension ng MSQ. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Para sa mga Pilipino natin riyan sa Riyadh, ingat kayo riyan, gawa ng yung mga galing sa Afghanistan na inililipad ngayon sa the biggest blunder in American history. Inililipad ngayon sa iba't ibang mga panig ng mga friendly democratic countries, kasama na ang Saudi Arabia. At kasama na ang Riyadh. Nandiyan ang kaibigan natin si paring Bonifacio Año Nuevo na nandiyan ngayon sa Riyadh. Sabi niya, good afternoon Furel, watching from Riyadh, mabuhay na lamang and more power to your program. Maraming salamat pare ko'y. Si Jeff ay nandiyan sa... Saan ba nandoon si Jeff? Jeffrey Espinasiao, saan ka pare ko? Japan ano ha? I'm not sure anymore. Matanda nang... Alam mo, hindi pa ako ulianin. Pag-uusapan natin mamaya yan. Mukhang masama ang takbo ng mga bansa natin ng Pilipinas at saka ng Amerika. Sa wakat, ang namumuno rito ay parang hindi naman may kuliling Walang kuliling Kaya lamang ay para bagang sinasapian na ng pagka-ulianin Pag-uusapan natin yan mamaya pare ko. Paring Jeffrey Espinasiao at saka paring Bonifacio Año Nuevo at saka paring Joey Regalado. Sabi na, Furel, kasabwat ni Duque si Duterte sa pagnakaw ng pera ng PhilHealth. PhilHealth. Kaya hindi niya matanggal-tanggal. Yan ang pahayag ni Joey Regalado. Kung saan ang galing ang kanyang mga findings na yan, siya lamang nakakaalam. More power to your program. Areko, thank you watching from Los Angeles, California, ang ating kaibigan, good morning. Maagang nagising. Alas 7:07 pa lamang ng umaga dyan sa California. Tuloy na ang recall pare ko riyan Tuloy na ang pagtanggal sa inyong gobernador dyan sa California. And then paring Reddy San Miguel, sabi niya, good morning Furel, and stay safe na lamang and stay healthy na lamang. Yan ang ating kaibigang Reddy San Miguel, ang kababayan natin na ever ready sa kanyang mga ginagawa sa araw-araw. And of course, hindi tayo pinababayaan ni kumare nating Rosita DC. Wala ho itong kaugnayan sa Washington DC. Walang kaugnayan si Rosita DC sa Washington DC. Ang kanyang last name kasi ay DY at saka SI. Okay? And then of course, ang pare natin, bagong pangalan nito, Nestor Estrella. Magandang Saturday, Furel. Watching from Taiwan. Ingat ka riyan, Ingat ka riyan pare ko sa Taiwan. Gawa ng inyong presidente ay talagang matatag sa kanyang paninindigan na ang Taiwan ay isang hiwalay na bansa sa mainland China. Ang Taiwan ay independyente. At dunayan si Joe Biden sa magitan ng pagbisita ni Kamala Harris diyan sa Taiwan, ipinangako na ang anumang mga pakikipagdigma ng Taiwan laban sa China ay hindi pababayaan ng Amerika, kagaya ng ginawa nitong pagpapabaya dito sa Afghanistan. One,
Saturday Live! Saturday Live! Ulianin na ba ang mga presidente natin diyan sa Pinas at saka rito? Gawa ng, sabi ko na nga kanina, the greatest blunder in American history. Naganap na may ilang araw pa lamang nakalilipas diyan sa Afghanistan. Pag-uusapan natin yan, kaagapay ng pag-uusap natin na may kaugnayan dito naman sa mga kaaliwas-wasang malaki na nagaganap diyan sa Pilipinas ngayon. Puso ko sa bayan ko! Good evening, Furel. Teresita Sampaga, sabi niya, watching from Quezon City, ang ating si Tere. Ay, Tere, good morning. Ay, good evening pala. Teresita Sampaga, na nandyan siya ngayon sa Quezon City. Ingat kayo riyan, 19,441 ang mga bagong kaso ng Wuhan coronavirus recorded. Highest, pinakang malaki na nai-record nitong nakalipas na mga buwan simula ng manalanta si Xi Jinping sa magitan ng kanyang Wuhan coronavirus. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Ipagkakaloob natin yung mga detalye ng mga balitang yan, mga kapitbahay. Nais ko lamang unahin itong nagaganap dito sa amin. Paring Ben Magbohos. Thank you very much for the company, pare ko. Ben Magbohos ng Quezon City. Thank you. Rodmon, pare ko, good morning. Galing dyan sa Murrieta, California, ang ating kaibigan. Rodmon, pare ko, thank you. Maraming salamat, Rod. Maraming salamat, Ben. Ben Magbuhos, maraming salamat. Nestor Australia. Opo, mabuti nga dito sa Taiwan at matapang ang aming presidente. Kahit na babae siya, talagang ubod siya ng tapang. Beautiful. Saturday Live! Ngayon dito sa amin, ang binabantayan natin dito mga kapitbahay, eto pong pananalanta ng sama ng panahon. Gawa ng dito sa amin ngayon, well of course dito, meron kaming, anong tawag niyan, typhoon warning. Dito sa amin, sa New York, New Jersey, etong karatig na mga estado dito sa silangang bahagi ng Amerika. Pero doon ho sa ibaba, sa particularly sa Cuba, and then sa Louisiana, and then mga karatig na lugar dyan sa ibaba na yan, ay meron pong sama ng panahon ng mga nananalanta sa mga sandaling ito. In fact, ay inaasahan na matindi ang hahagupit na hangin at saka na tubig simula bukas Sunday diyan sa mga lugar na nabanggit natin ng anong tawag nito, Louisiana, New Orleans. Yung mga lugar na yan, pakinggan natin sandali. Meron tayong latest report tungkol sa bagay na yan para po na ipagkakaloob namin ng mas maliwanag ang tunay na mga nagaganap sa naturang lugar. Every opportunity to rapidly intensify. We expect that is going to happen right now. An 80-mile-per-hour storm. It is expected to be a 120-mile-per-hour storm, so more than meeting the definition of a rapidly intensifying storm. And then it's likely to get even stronger as it continues to close in on the coast, and that is going to be on Sunday. Very well-formed storm right now, and you notice how the higher cloud is kind of spreading out in all directions, so that's indicative of a light wind environment aloft, and that is optimal for a tropical cyclone to strengthen, and that's a big part of why it's expected to get so strong so quickly. Here you see the forecast taking it to 120 miles per hour, so becoming a major hurricane, and then 140 miles per hour. That is the forecast for Sunday morning as it is closing in
and then perhaps some slight weakening as it begins to slow down and slowly curve more to the north and eventually towards the northeast. So, these increments here, these are 12-hour increments. And so, initially you've got a very long one. It's moving right along. And then you have a much shorter one here between Sunday morning and Sunday evening. And then you have an even shorter one between Sunday evening and Monday morning. So the implication there is that the thing just starts to move in, and then it's just really slowly coming in. And this, by the way, is something that we've seen more of in recent years. And the problem with that is that it maximizes everything. It means the wind impacts are going to last that much longer. It means that we're going to get storm surge through several high tide cycles. It means that we're going to be looking at a huge area of very heavy rain. Yan ang report, galing mismo yan sa affiliate nating mga pinagkukunan ng balita. Diyan mismo yan sa Louisiana. Ang mga lugar pong yan ay nasa sa ilalim ng Hurricane Watch and Hurricane Warning sa Intercoastal City, Louisiana, and then patungo ng kanluran sa bunganga ng Pearl River, including the Lake Pontchartrain. Yan ay kasama na ang Lake Maurepas, ang metropolitan area ng New Orleans. Ito ang mga lugar na tatamaan na pagpasok ngayong araw na ito ng Sabado ng bagyong si Ida, IDA. Tropical storm warning ipinaabot na sa mga mamamayan. May mga kababayan tayo riyan, marami na nakatira sa mga areas niyan, Northern Gulf Coast, simula sa bunganga ng Pearl River patungo sa Mississippi-Alabama border, and then patungo na ito sa kalagitnaan ng Louisiana at kanlurang bahagi ng Intercoastal City ng Cameron. Ang tropical storm conditions dito inaasahan na lalo pang lalala habang palapit ang bagyong si Ida. Now, yung mga kababayan natin, marami tayo riyan, as I said, na mga nakatira sa mga areas niyan sa region ng katimugang bahagi ng Estados Unidos, kasama na ito sa mga naghahanda sa mga bagay-bagay na kailangang pag-ingatang maialis sa mga mapapanganib na mga areas. In fact, meron tayong report galing pa rin sa naturang lugar. Pakinggan natin para sa detalye. Malaman natin. Evacuations are underway in parts of Louisiana as Hurricane Ida aims for the U.S. Gulf Coast. In some cases, those evacuations are mandatory. The storm is gathering strength in the Caribbean Sea and is expected to hit the coast as a major hurricane on Sunday. Governor John Bel Edwards has declared a state of emergency, and New Orleans is preparing for a pounding. We do have a major storm heading our way. We are activating every single resource at our disposal so that we are prepared to respond. That was Mayor LaToya Cantrell, who has ordered people living outside the city's levee system to leave. People inside the levees are urged to consider leaving as well. Schools have been closed. Ida is expected to bring heavy rain and flooding from storm surge along the coast. The city is offering free sandbags to residents, and people have been lining up for them. They've been boarding up and emptying store shelves as well. I think this evening it'll be bad. That's why I came earlier today, so get out in front of the crowds. Outside the city, mandatory evacuations are in effect in Grand Isle, a barrier island about 40 miles south of New Orleans. Mandatory evacuations are also in effect in parts of Plaquemines and Terrebonne parishes. And to top it all off, an observance of the 16th anniversary of Hurricane Katrina, scheduled for Sunday in St. Bernard Parish, has been postponed because of Hurricane Ida. Thank you very much. So, yung Hurricane Katrina, yaan ang pinakang huli na nagdulot ng katakot-takot na pagkawasak ng mga ari-arian dyan din sa mga lugar na yan. Sa Louisiana and the New Orleans, natatandaan ninyo, lubog na lubog ang mga naturang mga area sa baha for a couple of days. Ito naman ngayong si Bagyong Ida, IDA, ay nakatakdang manalanta simula bukas araw ng Sunday, the same place na sinalanta ni Katrina,
may ilang taon na ang mga nakalilipas. Kaya yung mga kababayan natin riyan, mga pare ko, marami tayong mga Pinoy na nakatira sa mga lugar na yan. Ingat na lamang kayo. Hindi man natin mabanggit ang inyong mga pangalan, ang ating puso, ang ating damdamin sa magitan ng mga kataga na inyong napapakinggan, sincero po yan. Ano ha? Kaya ingat na lamang kayo riyan. Paring Nestor Estrella, mabuti dito sa Taiwan, matabang ang aming presidente. Well, nandiyan sa pare ko ha. Maalala ko tuloy si Mirna Guillermo na andyan pero Florida ito Medyo malayo-layo ng konti. Malayo-layo ng konti pero ito kung titingnan nyo ang mapa ng Amerika, ang Louisiana at saka ang New Orleans sa gitna yan. Sa kaliwa niyan ay naandyan ang Texas at saka iba pa. Sa kanan naandyan sa may bandang itaas ang Alabama. Sa ganda gawing kanan nito naandyan na ang Florida at saka ang Georgia. Itong kaibigan natin Mirna Guillermo, sabi niya, a blessed Saturday morning, Brother Furel, naandyan siya sa Florida. Ito ang tagamanman natin diyan kay President Donald Trump. Baka may kailangang kape. Si Maring Mirna, pwede nating pakiusapan. Maring Mir, pakihatdan nga si paring Donald ng kuhan ng kape. Blessed Saturday morning, Mirna Guillermo Marico. Thank you. Maraming salamat. Ang aking atinena. Masaya na ako. Nandiyan ang aking kapatid Atinena. Nanunood siya ngayon si Atinena Mordeno. Nandiyan. Legaspi, sabi niya, we are watching and regards na lamang to one and all. Kay Hilda, take care na lamang daw naing. Nasa taas na ang aking asawa. Doon siya nanunood sa kanyang sariling private room. Ingat na lamang daw, sabi ng aking kapatid Atinena. Maalala ko tuloy, nakikiramay ako sa aking kapatid Kuya Edgel. Yumao na yung kanyang asawa ngayon, si Henedina, I think ang pangalan. Kaya nakikiramay ako kay Kuya Edgel and then of course sa buong pamilya. And then Osias Catalan Olvido, sabi niya, good evening na lamang Manoy Purel, watching from Tokyo, Japan. Ito ang ating magaling na chef. Ang kaibigan natin si Osias Catalan Olvido. Andale. Parang Makati. Good evening na lamang Manoy Purel, sabi ni Osias Catalan Olvido. Maaga ngayon. Maaga itong aking artista ngayon maaga ang ating aktor, maaga ang ating tulaer, ang ating songer. Pare ko, araw-araw kong pinanunood. Ang mga kanta mo, nakababagbag damdamin talaga. Laglag pag pinanunood kita ang tinutukoy ko si pare ko, John D. T. Valencia, tulaer, songer, artista, good father, good provider. Pare ko, maniwala ka, laglag pag pinanunood kita. Yung kinanta mo, yung yutot. You taught my heart how to dream. Kumusta na lamang daw SK Furel, sabi ni parang Jundi T. Valencia, and of course Viva Jesus sa amin dalawa. God is alive, Jesus is alive, Viva Jesus. Sabi ng kaibigan ko, masugid na taga-subaybay at taga-sunod ng mga alituntunin ng Knights of Columbus, Jundi T. Valencia. 4th degree rin ako, pare ko. Kaya masama ang loob ko nung inalis yung regalya. Gusto ko yung regalya. Nawawala tuloy yung aking sword. Matagal kong hinahanap. Ewan kung saan ko nailagay dito sa bahay yung aking sword.
Pero active 4th degree tayo, pare ko. Jundi T. Valencia. Hello, Brother Jundi. Good evening. Sabi ni Nestor Australia. John David. Ba, pare ko. Welcome back sa ating palatuntunan. John David, good morning. Furel, sabi niya, yan si John David, pare. At saka Edward Osita. Diyan sa Virginia Beach. And then sa Las Vegas, Nevada. Sa Florida at saka sa Nevada. Yan ang ating Edward's Travel ng kaibigan natin Edward Osita. May bagong alituntunin, pare ko. Yung mga babiyahe to and from the Manila International Airport. Mamaya ng konti ay titingnan natin yan. Edward Osita ng Edward's Travel and Tour. And of course, Ben Magbohos, sabi niya dito sa Pinas, pare ko, matapang din ang Pangulo namin. Matapang ang apog, matapang ang hiya. Maganda pare ko yun, ha? Sabi ni Ben Magbuhos dito sa amin sa Pinas, pare ko, sabi ni Ben, matapang din ang Pangulo namin, kagaya ng Pangulo riyan sa Taiwan. Matapang ang Pangulo namin, matapang ang apog, matapang ang hiya. Parang hindi ka nagkamali riyan, pare ko, eh. Pag-uusapan natin mamaya yan, eh. Kung bakit nasabi ko na parang ulianin na ang presidente ng Pilipinas. Parang ulianin. Hindi ko sinasabing ulianin na nga. Parang ulianin na ang presidente ng Pilipinas. Matay-matay sa tawa to. Pare, Ben Magbuhos. Dalawa tayo yan. Sabi ni Jundi T. Valencia, salamat po. Ano ito, sabi ni Mirna, our fall season, alam mo, naka-English lagi ito, eh. Kaya babasahin ko na lang sa English, eh. Our fall season is approaching. Don't forget your flu vaccine this year, Brother Furel. Okay, ma'am? Thank you. Maraming salamat. Kaya lamang ang dami na sa damakmak na mga bakuna, na naglipa na. Lalo dyan sa Pinas, mga kapitbahay. Ito'y seryoso tayo, Dyan sa Pinas, 19,441 ang mga kaso ng Wuhan coronavirus. Mix na ito ng iba't ibang mga variants. At ito'y naitala only for the last 24 hours. Isang araw lamang ito. Yan ang sabi, pahayag yan ng Department of Health. Ito ang pinakang malaking bilang na ng mga kaso pagkatapos na maitala ang next to the highest, 18,332, yan noong August 23. Of the total cases, 142,679 or 7.5% ay mga active cases sa ngayon. Ilan na ba ang mga naka-recover from the very beginning? 1,760,013. At saka yung mga namatay ay umabot na ng 33,008 ang mga sinawimpalad na mga nangamatay. At nito lamang na nakalipas na 24 oras, 167 ang mga binawian ng buhay dahilan sa Wuhan coronavirus ni Xi Jinping. Buti na yan. Ng Pilipino para sa Pilipino. Buti na yan, dinidiretso natin. Saan ba galing ang Wuhan virus? By the way, patuloy na ibinabasura ng Chinese Communist Party ni Xi Jinping mismo ang mga pagbibintang na ang virus ay galing sa China. Patuloy.
Ngayong araw na ito ng Sabado. Mismong sinabi niya na walang mga prueba na galing sa kanila ang Wuhan coronavirus. Mantakan mo yun. Kaya ulianin din ito eh. The latest data from Johns Hopkins University, ito yung COVID tracker nila. Ayon sa kanila, ang Pilipinas ay isa sa pinakang grabe. Number 1 na pinakang grabeng sinasalanta ng Wuhan virus sa Southeast Asia ay ang Indonesia. And then pangalawa riyaan ang Pilipinas. From Indonesia to the Philippines. And then ayoko muna nito, mamaya na ito. Mamaya na ito mamaya na mga breaking news ito mamaya na ito nabanggit ko lamang kanina si Xi Jinping, pare ko. Alam mo kahapon nag-initiate ng tawag, sabi ng Malacanang, si Xi Jinping ang China ang nag-initiate ng tawag kay Duterte. Kaya lamang dahilan sa kawalan ng kredibilidad na ngayon ng Malacanang, sinong paniniwalaan ninyo? Sabi ni Roque, si Xi Jinping o kaya ang China nag-initiate ng tawag, kaya nagkausap yung dalawang leader, si President Rodrigo Duterte at saka Chinese President Xi Jinping. Kahapon, araw ng Biyernes, nag-usap ang dalawa sa loob ng 45 minuto. Ang kanilang mga pinag-usapan lamang, ayon kay Roque, ay ang pakikipagkaibigan ng dalawang bansa na hindi sila magkakahiwalay. Ng dalawang bansang ito'y forever lovers. Lovers. Forever lover. Ayaw yatang magsalita itong aking kuwan. Forever lovers. I love you. Kita mo na. Nag-usap yung dalawa for 45 minutes. Ang pinag-uusapan nila ay una, binati ni President Duterte si Xi Jinping, congratulations sa inyong 100 years anniversary ng Chinese Communist Party. And then, nag-usap na sila. Sabi ni President Rodrigo Duterte, ipinangangako ko na ang commitment ng Pilipinas sa inyo ay magpapatuloy. I love you. Sabi naman ng ni Xi Jinping, itutuloy ko rin aking commitment inyo. Hindi bababago. Maniwala ba kayo na yun lang ang kanilang pinag-usapan sa loob ng 45 minutes? Tandaan ninyo, noong January lamang, ang mga trawlers ng Communist China, ang mga kaanabi bilang sa kanilang communications and propaganda department ng Chinese Communist Party, ay isinusulong na ang kandidatura pagka-presidente ni Sara Duterte. Ngayon na nagpahayag si President Rodrigo Duterte na siya'y tatakbo bilang vice-presidente, hindi kaya napag-usapan nila yon? Tayo'y nagmumuni-muni lamang. Hindi kaya napag-usapan nila yan, President Xi? Alam mo, ako gusto takbo vice-presidente. Datong ako gusto ko, kailangan sigurado ako manalo. Kailangan ko datong pera malaki para ako manalo talaga. But teka, bakit ako naging inchik? Dugong inchik din pala si President Duterte. Tsaka mga alalay niya, si Bongo, at tsaka si Lau, at tsaka sino yung isa, yung Yang? May mga nakalagay doon executive assistants. Yung mga yun, si Yang at saka si Lau. Mamaya pag-uusapan natin yan. Pero yung usapan ngayon, Xi Jinping, sabi niya, President Duterte, thank you. Thank you very much.
You are a good friend, and you are you dialogue with me very good. Yun ang dalawa. Love you. I love you. Well, of course, hindi natin malalaman kung ano ang tunay na pinag-usapan ng dalawa. Hindi natin malalaman yan sapagat ang kanyang cordon sanitaire mahigpit. Sabi ni Senator Bongo, huwag ikaw palabas balita. Sikleto natin to. Mga pare ko, di ba? Okay na ba? Okay na. Sabi tuloy ni Jun Di Valencia, sumausip, maktayo tayo dyan. Meron na love team. Sus, malusip talaka. Kayo dalawa ha, labing-labing kayo ha. Tapos Pinoy kutom. Tapos kaya ko lisensya sugal-sugal sa Boracay. Sibigay na. Kahit sabi ninyo ako bago-bago isip. Kahit sabi ninyo ako talantado ako. Noon sabi ko ganito, ngayon sabi ko ganito na. Okay lang. Bigay na ako lisensya. Sugal-sugal na. Pugo-pugo na Boracay. Di ba pare ko, Jun Di Valencia? Malusip. Paktayo na tayo. Good morning. Good morning, brother, and to all viewers. Yung bagyo may direksyon kung saan papunta. Yung makapal dyan sa Pinas, walang direksyon sa mga pinagsasabi. Sabi ni Junior Tal. Tawa naman si Nestor Estrella. Tawa lamang siya. Oo, tawa lamang siya. Nestor Estrella, sabi niya, bawal po sa konstitusyon ang gagawin ni President Duterte na pagtakbo bilang Vice Presidente. Walang hiya talaga. Nestor Estrella, pare ko, kung alam mo itong mga abogadong magagaling kaya sila nilikha ng Diyos ng mga abogado upang baluktutin ang o kaya himay-himayin at baluktutin ang mga hindi maliliwanag na mga proviso ng mga kung anumang mga batas. Like for example, itong batas diyan sa Vice Presidente. Hindi maliwanag ang definition ng posisyon ng Vice Presidente kung bawal nga ba sa kanya o hindi. Ang tumakbo hindi maliwanag Wala sa saligang batas yan ay pinagbabawal. Presidente lamang. Kaya lamang ang mga gumawa ng saligang batas, siguro ang akala nila etong batas na ito ay binabasa lamang ng talagang matitino ang mga ulo. Yung mga may matitinong kaisipan sa paglilingkod sa bayan. Hindi yung naghahanap ng mga maliliit na mga teknikalidad sa mga salita upang ito ay lusutan. Walang moralidad, walang konsihensya, walang delikadesa. Yun, ganyan. Jundi, puro maigsi ang pangalan. Ayoko nang diretso yan kung anong ibig mo sabihin, pare ko. Bakit po may ilang mga bakuna ka na? Ano? Bakit po may ilang bakuna ka na ba? Oo, masyado ka naman Sikreto yun Sikreto yan, Maring Mier. Annalisa Pasqua. Fiorel, kumusta? Hello. Watching from Naga City. Aba, tiga Naga pala si Annalisa. Paki-shoutout na po lamang sa lahat ng mga Pilipino na mga nanonood ngayon from Naga City. Ana Liza Pasqua. Yus Mabalos, Maray na Banggi, salamat sa ano ba yung panonood? Salamat Marco Ana Liza Pasqua.
Hello, Furel, and good morning. Late tune na po ako. Pasensya na. Carolina Luge. Ben Magbuho. Sabi niya, matagal ko nang sinasabi na dapat na ipagamot na si President Duterte sa mga ipagamot na si President. Sinabi niya daw ito sa mga mahal sa buhay niya. Ben Magbuhos. Gane oro. Gane oro, sir. Magkabangka tayo sa mga issues na tinatalakay mo, pare ko. Thank you. Maraming salamat sa paglilingkod sa bayan. Maraming salamat. Sana'y gabayan ka, pare ko, gane oro, ng basbas ng puong may kapal. At sana anuman ang mga adikain mo para sa bayan, para sa mga mamamayan, liban sa paglilingkod mo sa mikropono, sa pamamagitan ng mikropono, sana'y makabigyan ka ng pagkakataon na makapaglingkod physically sa mga kababayan natin. Yan ang kaibigan ko, Gane Oro. Kasama ko ito sa DCXL, kaya kilala ko ang kaluluwa nito. Sa mga kasama ko sa DCXL nung araw, si Gane ay kabilang siya sa news department namin. Ako ang naka-anchor, suportado ako ng mga balita provided by the news department nung araw ng DCXL. Kaya unlike today na ako ang kumakanap personal na mga news items, nung araw ang DCXL News Bureau ang gumagawa niyan, and Gane Oro was one of those na nagkakaloob ng paglilingkod sa bayan natin sa magitan ng kanyang pangalap ng mga balita. And from that time on, kilala ko itong tao na ito tahimik lang ito. Ang kanyang mga pananalita ay kalmado lamang. Ang kanyang pagkatao ay malinis. Gane Oro, pare ko, thank you and thank you for the company. Maraming salamat. Now, nabanggit natin by the way kanina yung Taiwan, matapang ang presidente riyan. Ngayon, yung Taiwan, dahilan sa greatest debacle, greatest blunder ng Amerika. Ngayong nakalipas na ilang araw lamang diyan sa Afghanistan, ang China pumupurma ang China. Para bagang gusto nitong magnakaw na ng magnakaw. And one of the areas na kanyang pinag-iigtingan ng kanyang mga aktibidad ay ang Taiwan. Sabi ng Taiwan, ilalaban namin hanggang kamatayan ang aming kasarilan, ang aming kalayaan dito sa Taiwan. Now at this time, yung mga barkong pandigma ng Amerika, US warships at mga Coast Guards ay naandyan ngayon sa Strait of Taiwan. Simula kahapon araw ng Biyernes, ito ang pinakang huling galaw ng Washington sa kanilang routine tour, pagpapakita at pagpapakilala, pagpapaunlad at pagliliwanag ng freedom of navigation diyan sa Southeast Asia. Kaya sa mga sandaling ito ay naandyan sila ngayon bumabiyahe sa Strait of Taiwan. Ang mga barko na ito, well, of course, ang barko ng United Kingdom, barko ng Japan, barko ng India ay may mga ganitong uri rin ng freedom of navigation na ginagawa diyan. China stepped up a show of force around Taiwan on Wednesday, sending more fighter jets into the island's self-defense zone. Taiwan's foreign minister responded by warning it would fight to the end in case of war. The democratic self-governed island, which China claims as its own, has complained of escalating military activity by Beijing in recent months. On Monday, China said an aircraft carrier group was exercising around the island, while the U.S. Navy said it had conducted a, quote, routine transit of the Taiwan Strait on Wednesday. U.S. State Department spokesman Ned Price on Wednesday described Washington's commitment to Taiwan as, quote, rock solid. In support of long-standing U.S. policy, again, as reflected in the Taiwan Relations Act, the United States maintains the capacity to resist any resort to force or other forms of coercion that would jeopardize the security or the social or economic system of the people on Taiwan.
Washington is Taiwan's most important international backer and arms supplier, and it's been pushing Taipei to modernize its military and become a porcupine hard for China to attack. Taiwan's Foreign Minister Joseph Wu said Taiwan was determined to improve its military capabilities and spend more on defense, and would run war simulations later this month. China, which claims its Taiwan activities are aimed at protecting Chinese sovereignty, did not respond to requests for comment on Wu's remarks. Thank you. Maraming salamat. So yan ang report. Latest na galing po yan sa Washington, D.C. Actually, Pentagon ang pinanggalingan niyaan. Report na yan na may kaugnayan sa galaw ng mga U.S. warships dyan sa West Philippine Sea. Ano itong sandali? Ang dami na. Sandali ha? Sabi ni Jimmy Alcano, pare ko, welcome ha? Jimmy Alcano, thank you very much. Sabi niya, si Digong gusto pang tumakbo, hindi na nga makalakad. Tatakbo pa kaya? Isang beses na lamang siyang magpakita sa bayan. Gabi pa. Okay to pare ko ha? Jimmy Alcano, Digong gustong tumakbo, hindi na nga makalakad. Tatakbo pa, isang beses na nga lamang siya nagpapakita sa bayan. Gabi pa kung magpakita. Ulianin na nga ba pare ko si President Rodrigo Duterte? Yan tanong ko lamang yan, ano ha? Ngayon, isa sa mga bagay kasi na pinagdududahan natin sa mentalidad ng presidente, although sa kanyang pahayag nung Huwebes ng gabi, nang lumabas siya ng hating gabi uli, ano ha? Ito'y may kaugnayan sa kasino. Nabanggit ko kanina yung mga pogo. By the way, yung income ng pogo bumagsak. Sabi rin yan ng pagkora. I don't know kung sineset up nila ang mga ganitong pahayag gawa ng gusto ng presidente na buksan ang Boracay para sa sugalan. In fact, ngayong araw na ito ng Sabado ay formal na inihayag ni Roque na ang Boracay ay pwede nang lagyan ng casino diyan sa Boracay. Natatandaan ninyo ang last na nagpahayag na gustong maglagay diyan ng casino ay ang Macau Galaxy Entertainment Group. Kalahating bilyon na integrated casino resort ang nais nilang ilagay diyan sa Boracay. Ito ay may kaagapay na mga Chinese-blooded na mga Pilipino diyan sa Pilipinas. Ngayon, nung isang araw, sinabi sa, I think, Senate hearing ng PAGCOR na bumagsak ang kita ng Pogo, ng kalahati. Naglipatan na yung mga casino operators sa iba't ibang mga lugar, sa Vietnam, sa Thailand, kung saan-saan, iniwanan ng Pilipinas. And then, pagkatapos ng pahayag niyan, eto ngayon ng presidente kahapon, nung Huwebes ng gabi, pumapayag na ako. I don't know kung anong sabihin nyo sa akin. Bahala na kayo. Basta bubuksan ko ang Boracay sa sugalan. Kailangan ko ang pera kasi marami akong mga gastusin. Yan si President Rodrigo Duterte. Pagkatapos yung pahayag na yan na magpahayag ang PAGCOR na wala na. Kalahati, ano bang mga lugar ang napuntahan nila? Let me see, saan ba yan? Cambodia, Vietnam at saka Laos. Sabi ito ni Domingo. Yan ang pamunuan ng PAGCOR. Sabi niya, kailangan natin ang pera sabagat maraming nawala. In fact, ang koleksyon namin itong nakalipas lamang, umaabot lamang ng 1.6 billion sa kanilang target na mahigit sa 20 billion pesos na kita galing sa PAGCOR. Immediately after ng pahayag na yan ng PAGCOR, President Duterte ay nagsabi bukas ang pagbubukas ng casino sa Boracay. Nakakita ba ninyo mga pattern pare ko?
Meron silang orchestrated na mga hakbang eh. Una, magpapalawas. Style ito ni Xi Jinping eh. Kung kayo ay maaliwalas na nakakaalam ng marketing at propaganda strategy ng China, makikita ninyo ang pattern ay nagaganap dyan sa Pilipinas. Una ay babasbasan muna o bubusbusan muna ng mga propaganda in favor of kung ano man ang issue na nais nilang isulong. Pagkatapos ang kabilang panig ng kanilang propaganda, yung 50 cents, yung kanilang mga black trawlers, yung kabilang panig naman ay babanata naman yung mga kumukontra sa kanilang gustong isulong na issue. Yan ang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Patterned after Xi Jinping's strategy of promotion, marketing, and destruction of opposition. Yan, maliwanag ho yan eh. Kung kayo ay laging nagmamasid sa nangyayari sa China at meron kayong malawak na kaalaman, yun ang mga nagaganap. Kaya nga ba't sabi ko, malapit na itong eleksyon dyan sa Pinas, ano man na may dagta ni Rodrigo Duterte, President Rodrigo Duterte, kung kayo ay may tunay na pagmamahal sa bayan, isang tabi na muna ninyo. Marami tayo riyan ng mga totoong mga naghahangad ng paglilingkod sa bayan. Huwag kayong maniwala doon sa mga kamote. Ito yung mga tao na kaalalay ni Presidente the last 5 years ng kanyang panunungkulan na ngayon nagnanasang maging presidente, kaya pumipitik paunti-unti kay President Rodrigo Duterte. Ang mga yaan ay mga salaula rin, mga kapitbahay. Ang nakikita ko lamang dito, buti na lamang itong mga abogado. Former Supreme Court spokesman Theodore Te has joined hundreds of lawyers urging Vice President Leni Robredo to run for president next year. Ito'y hindi dahilan sa aking kababayan at aking kahimanwa si Vice President Leni Robredo. Pero sa panahon ngayon, from the very beginning of President Rodrigo Duterte's term in office, at sa matagal na rin natin panunungkulan sa broadcast industry, araw-araw mga nasasagap nating mga impormasyon, classified and declassified information, secret information, dossiers at maraming iba pa. Lahat ng mga ito ay isinasailalim natin ng filtering at ang resulta nito ang inyong mga napapakinggan. Kaya dito po matiwasay ang aking kalooban na for the first time banggitin ko sa inyo na si Vice President Leni Robredo lamang, and ang sa akin sa mga naghahangad na maging presidente ng bansa, sa kabila ng kanyang pagiging babae at sa kabila ng kanyang sa tingin ay ngingiti-ngiti lamang, customary namin mga Bicolano yan eh. And of course, in general, mga Pilipino palangiti. Kahit na may problemang mabigat kami na mga Bicolano, nakangiti pa rin kami. Sino bang mag-aakala sa inyo ng aking balakang masakit ngayon? Na ang aking kaliwang paa ay may sciatica? Nakatawa kami. Idinadaan namin sa tawa ang sakit ng aming mga nararamdaman. O yan ang nakikita ninyo as an example dito kay Leni Robredo. Kaya yung mga abogado ngayon nagkakaisa ho sapagkat natatagalan sila na mapakinggan ang proklamasyon ni Leni Robredo ng kanyang kandidatura. Gawa ng I understand the position of the Vice President. Number one, wala siyang masyadong funding para labanan ang bilyon-bilyon na mga pera na hahawakan ng nasa administrasyon. Pag-uusapan natin mamaya-maya yan ng konti. At ating pagtutugma-tugmain itong mga korupsyon na mga nagaganap sa bansa ngayon sa nalalapit na halalan sa 2022. Bilyon! Liban pa yan sa propaganda at marketing support ng Chinese Communist Party ni Xi Jinping. Who knows?
Yung usapan ni Xi Jinping at ni Duterte kahapon Biyernes ay walang subject kundi ang nalalapit na halalan. Ngayong 2022, pagsuporta ng China sa sino man na pro-Chinese candidate ng administrasyon. Fun Saturday Live! Saturday Live! Kaya itong dating tagapagsalita ng Supreme Court, si Theodore T. Ako'y sumasaludo rito Gawa ng nakikita niya ang tunay na mga personalities na maglilingkod sa bayan ng tutuhanan. Sa kabila ng kawalan ng pera ni Leni Robredo, ay nakapaglilingkod siya sa ating mga kababayan sapagkat marami ang kumikilala sa kanyang kakayahan. Kaya yung kanyang tanggapan na naging parang bodega nitong mga araw na ito simula ng salantahin ng Pilipinas ng Wuhan coronavirus ni Xi Jinping. Naging bodega ang kanyang opisina. Bakit? Maraming mga Pilipino, maraming mga leader ng mga bansa ng daigdig ang naniniwala sa sinseridad, kakayahan ni Leni Robredo. Ito'y kung tutusin, ayoko sana nag-i-endorso ng mga political aspirants sa pagka-presidente. Hindi natin maiwasan kasi na maihantad sa taong bayan ang tunay na katas ng katotohanan. Base ito sa mga classified, declassified, mga dossiers at kung ano-ano pang sources ng information na mga natatanggap natin aside from direct testimonies ng mga tao na nakakaagapay ng pangalawang Pangulo. Yun ang sinasabi ko Kaya itong mga abogado ay salute you, sir, na meron silang samahan ngayong malaking grupo ng mga abogado sa bansa. Ang unti-unting nagkakaisa na ngayon ay sinamahan nga ng dating tagapagsalita ng Supreme Court, Theodore T. May mahigit sa 500 mga abogado na ngayon nagkakaisa, hinihimok si Vice Presidente Leni Robredo na formal na ilungsad na ang kanyang kampanya sapagat ayon sa kanila, ang pera ay darating yaan sapagat nakikita ng taong bayan, nakikita ng mga nagnanasa na maging maaliwalas na ang Pilipinas sa liderato ni Leni Robredo. We see how the brazen disregard for the rule of law kills all hope and undermines efforts to save lives and bring our country back on the feet. Sabi ng mga abogado, kaya nais nila na magkaroon ng leader. We need a president who understands that the restoration of respect for the rule of law is crucial. We need a president who believes that the rule of law cannot be brushed aside on a whim or for the sake of expediency. We need a president who values human rights and human lives. We need a president who is for the law, for the country, and for the people. Yun ang mga sinasabi nitong mga abogado. 500 na ngayon nagkakaisa na isulong ang pagkapangulo ni Vice President Leni Robredo. Ngayon nga naman kung ikaw ay alam ba ninyo hindi lang ginagamit ng media ang terminolohiya na ito pero alam ba ninyo na dictatorial na ang pamamalakad sa bansa? And I don't know why the media refuses to use that language, that word. Yan ang totoo Maging general, mantakay mo, pinuno ng PNP, pinuno ng Armed Forces of the Philippines, hindi makakilos na hindi binabaspasan ng presidente. Hindi makapagsalita na hindi sinasabihan ng presidente, sabihin mo yan. Hindi ba? Pare ko? Kaya ngayon, ito, paalala sa inyo mga kapitbahay.
yung grupo ng Human Rights Watch or HRW, ngayong araw na ito lamang ng Sabado, kanilang kinundi na yung tinatawag nilang tukhang style na campaign laban sa New People's Army na ngayon ay ginagamit daw, sabi ng Human Rights Watch, sa mga probinsya. Sa mga probinsya, tukhang style. Ano itong tukhang nito? Ito pong tukhang ay salitang Bisaya. Ito ay sinimulang ipairal ni Bato de la Rosa nang siya'y mamuno sa ating PNP. Tukhang. Ang ibig sabihin, tuk, nak. Hang, ibig sabihin, pakiusapan. Tukhang. Katuk, and then pakiusapan. Ang nangyayari, katok, pakiusap, putok. Yun ang nangyayari. Yun ang kinatatakutan nitong Human Rights Watch. Ayon sa kanila, etong tukhang ay ginagawa na ngayon diyan sa mga malabundukin ng Cordillera na kung saan pinaniniwalaan na pugad ng mga NPA. Ang Cordillera Regional Law Enforcement Coordinating Committee ay inaprubahan na ang isang resolution ngayong taon na ito na payagan ang pagkondukta ng mga otoridad ng Oplan Tukhang laban sa mga makakaliwa na mga personalities, kasama na yung mga nasa gobyernong kaliwa at kasama na yung mga nasa media na kaliwa. Media na kaliwa. Ang problema nito, kung ikaw maituro, hindi ka naman talaga totoong kaliwa. Nagsasabi ka lamang ng totoo sa mga nakikita mo. Matutukhang ka ngayon. Katok, pakiusap, putok. Natumbok mo, boss. Sabi ni paring Gani Oro. Supreme Court will have the last say if Digong can run for Vice President. Ano kaya ang desisyon nila? I don't know, pare ko, kung sa bagay, kung may magsangat ng kaso sa Supreme Court, didesisyonan yan. But I don't know. Gawa ng sabi ko na nga vague, masyadong malabo ang proviso ng pagtakbo ng Vice Presidente sa pagka-presidente. Judy Salarungan, thank you very much for the audience, Judy. Maraming salamat. And then si Grace Valdezierre. Hi Grace, welcome back. Ang tagal na panahon na hindi ko nakita ang pangalan ng kaibigan natin, Grace Valdezierre, na ngayon nandiyan sa Las Vegas, Nevada. Grace Valdezierre, Mariko, thank you. Maraming salamat. And then Magnolia Salcedo Zoleta. Bagong pangalan ito. Welcome to my friends community sa ating Facebook. Thank you very much. Maraming salamat. Magnolia Salcedo Zoleta. Hi po. Under the 1987 Constitution, Section 4, Article 7, the President and the Vice President shall be elected by direct vote of the people for a term of 6 years, which shall begin at noon on the 30th day of June next following the day of the election, and shall end at noon of the same day 6 years thereafter. The President shall not be eligible to any re-election. The keyword here is any. Hindi ko, I don't know kung may word na any dyan, but let me double check it. If it is, kung naandyan yung word na yan, well, maliwanag. Hindi vague, hindi masalimuot. Titingnan natin yan. But anyway, thank you. Maraming salamat, Magnolia Salcedo Zuleta, sa napakagandang paglalantad na yan ng isa sa mga proviso
ng ating saligang batas ng bansa. Thank you. Mamaya ng konti, pag-usapan natin yan. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. To the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Thank you very much. Maraming salamat, paring Archie D. Archie D. Rocas. Magaling nating composer, singer, songwriter na nakabase ngayon dito sa New York. Thank you. Maraming salamat. Well, ulianin na nga ba talaga ang mga presidente natin, mga parekoy? Presidente dyan sa Pinas, presidente rito, pareho sila mga nasa Liabo 7 na. Liabo 7. 73, 72, mga ganon, mga yan. Hindi ko masiguro ang eksaktong birth date. But anyway, parehong mga matatanda na itong dalawang presidente na ito. Ngayon, dito sa Amerika, unanimously, maski na yung mga kaagapay na media ni President Joe Biden, mga pusikit-pusakal na mga Democrats, malaki ng pagdududa nila sa mentalidad, kapasidad ng decision-making ni Joe Biden. The greatest blunder in American history. Ang kanyang desisyon ng pull-out na mga tropa muna bago ang mga civilian diyan sa Afghanistan. Mamaya pag-uusapan natin yan. Unahin ko lamang sandali etong presidente natin diyan sa Pinas, Rodrigo Roa Duterte. Nakikita naman ninyo, noong isang araw, munting nang madapa. Di ba, noong kanyang sona, munting nang madapa. Sabi, napatid ko siya, pinatid ko siya ako i-review ninyo yung camera. Walang lumapit sa kanya. Muntik na madapa At saka tingnan ninyo maigi, kagaya kahapon, Webis ng gabi. Hating gabi, nung siya magkaroon na muli ng Talk to the People. Hating gabi ang kanyang Talk to the People Isang gabi, di ba? Yung camera nakasunod sa kanya, napapasok siya sa conference room. Hindi ba ninyo, kung isu-zoom in ninyo yung footage na yan, di ba ninyo nakakita na ang kanyang tiyan ay may paldo? May paldo? Paldo ba ang tawag dyan? Yung may nakalakay dyan Ang sabi ng iba, ito ay container. Kung ano man ang inilalagay na likido riyan, I don't know. Sabi ng iba. Itanong ninyo kay Bongo, alam ni Bongo yan I don't know. Hindi ko na pakikialaman kung ano yung nandyan sa kanyang tiyan ay nilalagay. Kaya loose ang kanyang barong Tagalog, but you can still see yung trace, yung shape ng rectangle thing dyan sa kanyang tiyan. Okay. But yan ay beside the point. Ang pag-usapan natin ang kanyang mentalidad, mga kapitbahay. Gawa ng, kung ikukumpara ninyo yung kanyang mga tinuran noong siya'y bago pa lamang kahahalal, ang kanyang edad ay mga late 60s, 68, 69. Parang yung mental capacity niya ay talagang solido pa. Di ba? Katunayan, ano yung sabi niya noong bago siyang halal? Saan ba yun? Eto, pakinggan ninyo, ha? Mali ito, hindi ito. Baka magkamali na naman tayo. Mandali, ha? Hanapin ko muna yung aking, there you are. Noong kahala lamang sa June of 2016,
Ang kanyang, pakinggan ninyo ang kanyang mga kataga at ganun din ang kanyang delivery. June 2016. You know, galit talaga ako. Sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. Yan, alam ko na. I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. S-T-O-P. Just stop. You know, it's really the interest of the country. Gagawin ko po yan. I will stop corruption, walang droga, kung maaari lang, maubos ko. What that corruption must stop. Corruption tanan. 3 months to 6 months. Buringan ako tanan. Corruption must stop. Inalis ko yung droga kasi another issue yan. Mamaya na. Isa rin yan sa kapalpakan eh. Droga. Isa yan. Pero yung corruption ngayon, na alam mo maganda't may eleksyon eh. Kung matutuloy at saka kung malinis ang eleksyon. Maganda sabagat maging yung mga takot sa kanya, maging yung mga alalay niya na ngayon ay nag-aaspira na maging presidente, hindi pwedeng ipakita sa taong bayan na isinusukan na nga yung presidente, tatakbo ka maging presidente, kaalalay ka pala ng presidente, wala kang pag-asa na manalo. Kaya yung mga nais tumakbo, pumipitik. Like for example, Panfilo Lacson, pumipitik. Etong mga pitik na ito, mga totoo yan eh. Kaya ang kabutihan sa eleksyon sapagat nalalaman natin yung mga tagal nang ayaw sabihin ng kanyang mga kaalyado, ng kanyang mga kasama, ng mga takot sa kanya na makasisira sa kanya kay President Duterte. Kagaya na lamang nitong eleksyon na ito, itong corruption ngayon. Sabi ko na nga nung isang Sabado, marami hindi lamang DOH, pero dito natin i-focus muna itong pag-uusap natin ngayon. Sa dami eh. Kulang itong 3 oras natin eh. Dito lamang sa corruption issue ng Pangulo. Ngayon lumalantad na kung sino yung mga kaalalay ng presidente, magtampisaw ka na sa gloria. Magtampisaw ka na sa gloria. Sabagat anuman ang gustuhin mo, makakamtan mo. Kung ikaw ay kalaban ng presidente, magtampisaw ka na sa impyerno. Sabagat kahit anong kabutihang gawin mo, walang makikita sa iyo. Ano ang sinabi nitong si Richard Gordon, ang naandyan sa Senado, nais niya ring maging presidente. Noong araw, napapakinggan naman ninyo siya sa lahat ng mga committee hearings ng Senado. Pumipitik siya sa presidente, pumipitik siya sa korupsyon, pumipitik siya sa mga kasalaulaan, pero inililigtas niya ang presidente. Kung pumitik man siya noon sa presidente, hinay-hinay lamang. Pero ngayon, ano ang sabi ni Senator Richard Gordon? The corruption in the government is massive. Magdakin mo yung salita, massive. Talamak. Grabe. Hindi makayanan. Sobra. Public are totally unprotected. In other words, some people are taking advantage of their positions, perhaps to enrich themselves, and we're going to find it out. They're not protected because we're spending the people's money, irreverently and illegally. Pag nagpapabid sila ng mga mask, billions, 1 billion, and nobody's looking over their heads na bakit yan na nanalo, bakit ito natalo, bakit yung dinisqualify yan, and that happens. And that's what I'm going to cut. You can call them all kinds of names, mafia or double D. The proof of the pudding will be when you're able to prove that these guys have done it. Now, di ka ba nagtataka, itong Silao, nung matapos na yung kanyang nabibis na siya, biglang nag-resign,
at magpapa-appoint pa sa deputy ombudsman. Di ka ba nagtataka na ang bilis-bilis sasabihin nila, hindi namin kakampihan, pero naging PMS, naging undersecretary kagad, ang hirap ata makapasok na undersecretary, hindi ka kilala. Yun ang problema dito sa ating bayan, kahit na wala kang kakayahan o wala kang basta konektado ka at ikaw ay kasama sa sindikato, tapos ka. It's about time we bring down the so-called DBMPS because we're giving them practically the whole poultry and we're letting the pythons into the poultry. Nagsasamantala. Tao dyan nagsasamantala talaga yung mga tao. Now we're trying to protect the people from these illicit activities na nananalo bilyon-bilyon pero hindi mo alam kung nabibilang ba natin yung mga masks. Kaya papatawag namin yung mga supplier. Kung kayo ay talagang bodega ng gobyerno, dapat meron kayong 11 warehouses. Puno na yan. Kahit na walang pandemic, nakahanda ka. You prepare for the worst. Bakit? Because we anticipate dito, wala eh. They have 11, tapos bigla silang, kasi mahal, kasi natataranta kami. Ang dami bumibili. Ganun ba? Kaya tayo walang vaccine, walang foresight ang gobyerno. Wala tayong vaccine. Dapat naglagay na tayo ng pera doon. Paano ka maglalagay ng pera kung inuubos sa corruption? It is corruption that is taking the opportunity out of this government and this country to protect the people. Do you remember when I started hearing, I said, first, let's take care of our health workers because mawala yan, patay tayo. Look at what's happening. Out of 66 nurses in St. Luke's, they lost already almost 30 of them. All right, nag-resign na. And now, they're threatening and other hospitals. In PGH, sasabihin lang, UP na naman yan. But I'll tell you, we went to PGH the other day because we needed to vaccinate their health workers, 300 of them. So I sent the Red Cross buster to vaccinate. Yan mga ganyan. You commit a crime not only because you steal, but because you're reckless. Lack of foresight, lack of skill. That is what our government has. Bakit mo ibibigay yung ibibig para sa health sa isang department na hindi naman doktor o nurse na walang technical capability? It's only theoretical. Dapat, Department of Health, binigyan ka ng pera, humingi ka dyan, ikaw magbid dyan para alam ko kung sino hahanapin dyan. It is in a hole that you don't know who the people are. You don't know who's behind these things. You don't know who appointed them. What gives them the right to judge? It was 42 billion ang binigay sa kanila, ipinarada dyan. And how many other billions are parked there? So talagang naglulukuhan tayo. Nakakatakot talaga ito. Yan si Senator Richard Gordon. Nakakatakot talaga ito. Talamak. Massive. Bakit lumalaganap ito? Tandaan ninyo, sabi ni President Duterte, stop. S-T-O-P. Stop. Sino ba itong si Lloyd Christopher Lau na ito na sinabi ni Senator Gordon? Well, ito po ay kaalalay ito ni Bongo. Ano man ang pagpapasinungaling dito ni Bongo, ay hindi niya matatakpan ito na kaya ito pumasok sa gobyerno ay dahilan kay Bongo. Bongo! Yaan ang punot dulo ng pangalan ni Lloyd Christopher Lau. Bongo! Kaya't whom you know ang gobyerno ni President Rodrigo Duterte. Mantakin mo bakit lumutang ang pangalan ni Lloyd Christopher Lau? Ito po'y last year lumutang. Pero prior to that, ay bata-bata na ito ng Malacanang. Kaya ito'y lumutang ang pangalan dahilan sa anomalya ng double pricing sa mga bilihan ng mga face mask, mga face shields. Kaya lumutang na-discovery ang pangalan ni Lloyd Christopher Lau. Kung hindi dahilan diyan, patuloy na magtatampisaw ang sindikato na ito. Sabi nga ni Tito Soto, sindikato diyan sa Malacanang. Dating Undersecretary Christopher Lau. Yan ang tawag nila. Dating Undersecretary. Ito yung mama na many years ago, pagkatapos na maupo si President Duterte bilang presidente,
Ito'y may dala-dala ng calling card, nakalagay doon consultant ito to the President. Mantahan mo yan, ha? And tandaan ninyo na ang opisina ni President Rodrigo Duterte ay merong itinatag na cordon sanitaire. Kaya ang secretary ang hindi makalalabas. Bakit? Gawa nang ang nagbabantay dito sa cordon sanitaire na ito, walang iba kundi si Christopher Bongo. Maging media man Kung gusto mong pumunta ng Malacanang, lalagay mo doon sa pipirmahang mong visitor sheet kung saan ka pupunta. Kunyari, punta ka doon sa press secretary. Doon ka lang pupunta. Hindi ka papayagan ni Bongo na galing ka doon sa isang opisina ay maglalamyerda ka sa ibang mga opisina pa. Yun ang trabaho ng Office of the Special Assistant to the President na binuo ni President Rodrigo Duterte noong 2016 nang maupo ito sa pwesto, at ang namuno dito si Christopher Bongo. Binuo ni President Rodrigo Duterte solely, importante itong malaman, solely para lamang kay Bongo na mamamahala sa sinumang tao na gustong mapalapit o makiusap sa presidente. Yan ang Office of Special Assistant to the President. Now sila, paano napasok ito? Barkada ito, kaibigan. I don't know kung meron silang mga financial attachments. I don't know. Hindi ko alam. Wala akong alam. Wala akong sinasabi. Pero ever since na naging presidente, o even noong alkalde pa, si President Duterte sa Davao, Bongo was there. Ngayon, hindi natin alam kung si Christopher Lau nandoon din. Ang alam lamang natin, noong naupo bilang pinuno si Christopher Bongo ng Special Assistant to the President, tanggapan na binuo ni Presidente Duterte para lamang ito kay Bongo. Pumunta na rin doon si Christopher Lau. 2016, naging undersecretary ng Presidential Management Staff. Etong si Christopher Lau. Yun ang tanggapan, by the way. Yung Special Assistant to the President, yun ang posisyon ni Bongo. Ang kanyang tanggapan na binuo, liliwanagin ko lamang, ang binuong tanggapan ng pangalan ay Presidential Management Staff. And then, pumasok ngayon dyan si Christopher Lau sa tanggapan na yan. Sabi ni Christopher, siya'y nag-apply. Pero sabi naman ng fact-checking, ginawa ito ng Rappler, sa investigasyon nila noong 2018 na pag-alaman na si Lau ay isang importanteng aide, sa madalit sabi, kung si Bongo ay tagahatid ng kape kay Duterte, si Lau ang tagatimpla nito para kay Bongo, para kay President Duterte. Lahat ng mga confidential investigations na ginagawa ng Presidential Management Staff sa ilalim ng tanggapan ng Special Assistant to the President, pag-iimbestiga sa mga tao, kung sino man na nais pa-imbestigahan ni President Duterte, ang gumagawa nito ay walang iba kundi si Christopher Lau. Nung natanong kailan itong hearing kahapon, di ba? Kahapon sa Senado o Webes, sa investigasyon nandoon siya, si Christopher Lau. Paano ka napasok dyan? Sabi niya, nag-apply po ako Nag-apply alam naman natin na yung mga posisyon na ito dyan sa gobyerno, especially mga sensitibong mga posisyon na kagaya niyaan, tanggapan ng presidente, wala hong nag-a-apply dyan alam ba ninyo itong si, for example, Mark Villar? Hindi naman niya nag-apply sa pwesto riyan
Ang mga ito ay mga ini-appoint, nirekomenda. Ganun din yan dyan, especially sa tanggapan na ito ni President Rodrigo Duterte, hindi dyan tumatanggap ng mga aplikante. Yan ay whom you know, kung sinong kilala mo. Yun ang lalapitan mo. In the case of Christopher Lau, ang kanyang malapit na kaibigan riyan, Christopher Bongo. Paano ito naging officer in charge ng PSDBM? Matindi malaking pwesto ito. DBM, Procurement Services. Siya ang mga bumibili na lahat. Maka kung anong kailangan ng gobyerno, diyan ang pasa sa procurement services ng gobyerno. Yung DBM, Department of Budget Management, yung mga nakararating sa kanila mga request for purchases, papasa rito sa PS, Procurement Services. Ang pinuno nito ay etong si Christopher Lau. Kaya nagsimula ang iskandalo nang masabit itong si Lau dito sa Pharmala Pharmaceutical Corporation. Another Chinese. Sino may-ari nitong Pharmala? Huang Chuyen. I don't know kung ito ay Filipino citizen. Huang Chuyen. Ito ang kakutsaba, ito ang bilihan, ito ang pinagkalooban ng mahigit sa 8 billion 8 billion pesos na halaga ng pagbili ng mga kagamitan para sa sa Department of Health. Mga face masks, face shields, mga PPS at kung ano-ano pa. Ang masaklap nito, kapitbahay, kaya magdududa ka, hindi ko sinasabing may connivance. Wala tayong sinasabi ng may connivance etong si Christopher Lau dito sa pharmaceutical. O baka ito'y kanya. Hindi ko rin sinasabi. Sabi ko lang, baka ito'y kanya. Etong pharmaceutical. May pangalan lamang ito ng CEO, Chief Executive Officer, Huang Chuyen. Bakit kung ito'y legitimate na transaksyon, bakit ang tanggapan nito ay bogus? Ang opisina nito ay sinasabing nandoon sa isang apartment, pero nang ito ay mapadalhan ng sabina na humarap dito sa hearing, napagalaman na 6 na buwan na palang bakante itong apartment na ito at walang Pharmaceutical Corporation doon. Paano nangyari ang transaction? Sino ang nagpasimuno nito? Mr. Christopher Lau. Ang isang kasama nito, ang secretary daw, isang Indian, Mohit Vargani. Parehong wala. Fake address. And then nabuhay lamang. Eto, tingnan nyo ay kangay pag-ugpong-ugpongin ninyo. Si Christopher Lau naging active sa gobyerno ni President Duterte from 2016. Itong pharmaceutical company na gumawa ng transaction sa halagang 8.7 billion Philippine money, may fake na address. Itinatag lamang ito noong 2019. Ang kapital nito ay mahigit lamang sa 600,000 pesos. Paano mapagkakalooban ito ng kumpiyansa ng isang gobyerno kung hindi ulianin ng gobyerno? Paano mapagkakalooban ng kumpiyansa ito sa halagang 8 billion pesos? Ang kapitalisasyon nito, paano kung magkabulilyaso? Paano mo mababawi yung 8 billion pesos? Ang kapitalisasyon nito, ang insurance nito, 600,000 lamang.
600,000 ang ito'y itinatag 2 years ago, 2019. Habang namamayagpag si Mr. Lau sa gobyerno. Tingnan ninyo ang koneksyon, ha? Pagkatapos wala. Fake address. Walang taong lumabas. I don't know kung itong Huang Chuyen na ito ay alias lamang o fake din, fictitious. Binili ng procurement services ng Department of Budget and Management 8.7 worth na mga face masks. At pagkatapos na makuha ito ng pharmaceutical, ibinenta naman ni Lau ng doble sa presyo. For example, yung halaga mga 900 na mga face mask o face shield, 900, binebenta niya ng 1,900. Kaya lumutang ang pangalan nitong tarantado na ito. Christopher Lau, pharmaceutical, na hindi mahagilap na ngayon ng Senado. Hindi na mahagilap. Ha? Dating Budget Undersecretary Christopher Lau, and then nag-resign na nang humantay yung kanyang pangalan sa PS, sa Procurement Services, resign ka agad siya. Ito'y ginawa niya rin ito sa mga naunang posisyon niya sa gobyerno, by the way. Ang involved na halaga nitong total, pwera lamang ito, kasama na ito, 8.7, na inahalungkat ngayon ng Department of Health, 42 billion. Ito po Department of Health lamang ito. Ngayon, bakit natin sinuyod ng detalyado ito? Sapagat ito po ay hindi lamang unique na pangyayari na nagaganap daan sa mga opisina na sangay ng Malacanang. Hindi lamang yan ang tangi-tangi o nag-iisa na halimbawa ng garapala na korupsyon sa pamahalaan. By the way, ito yung contract purchase, ha? Tingnan ninyo. Contract. Yan, nakita ninyo. Yan ang contract price ng 8.7 billion. Na isa lamang ito, na papel na ito sa mga kontratang yan ng Department of Budget Management, and then napasa sa Procurement Services, and then nahawakan ni Christopher Lau. Hindi lamang yan. Naalala ninyo yung sinabi ni President Duterte, ano yun, yung kanyang sabi dito sa Commission on Audit? Flagging, God damn it. You make a report, do not flag, do not publish it, because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Ang ginagawa ninyo is F-L-O-G-G-I-N-G. Flagging. Hampas. Huwag naman sige kayo flag ng flag, flag ng flag. Tapos wala namang napreso, wala naman lahat. And yet you know that when you flag, there is already a taint of corruption by perception. Huwag mo sundin yung kuwa. Batangan, kuwa na. May pamura-mura pa siya. Ilang kukuha niyan. Huwag niyo sundan. Tayo muna. Di ba sabi niya noon, ano yung sabi niya noon? Dito sa DPWH, malakas yan dyan. Projects, yung mga project engineers yan dyan lahat. Road right of way. Grabe ang corruption dyan. Walang construction na
umpisa dito na walang transaction. Meron yan. Nakita na ninyo. Pero noong 2016, iba ang kanyang tono, di ba? Narinig ninyo kanina. Galit talaga ako. Sabi nila na mamamatay tao ako, baka talaga. Ang hiningi ko lang, stop. And I will fix government. Corruption must stop. Alam ko na. I have one word for all of government dito sa Pilipinas. Stop. Ulianin na ba si President Duterte? Yan ay 2016, ha? Masyado niyang matayog na ipinagdidiinan, corruption must stop. Pero ngayon ay ang kalaban niya ng COA. Kalaban niya ang COA. Sariling sangay ng kanyang pamahalaan. Kaya ako'y nagdududa na sa mentalidad ng presidente ngayon. Ulianin na ba ang presidente? Gawa ng unang-una, punto por punto nating banggitin ito. Unang-una, kalaban niya ang COA. Ang COA bahagi ng kanyang gobyerno. Ang COA ang pag-asa ng isang presidente na malaman ang kanyang kinatatayuan sa mga gawain ng kanyang mga sangay ng gobyerno. Like for example, napakinggan ninyo, Department of Public Works and Highways, walang kontrata riyan ang walang korupsyon. Boses niya mismo yan. COA ang dahilan kung bakit sinabi niya yaan noong siya'y bago maupo bilang presidente. Nakalimutan niya na ba yan? Ulianin na ba ang presidente? Ang COA ang sangay ng gobyerno na nagmamanman, nagmamasid at nag-uulat ng anumang gawaing mabuti o masama ng mga sangay ng gobyerno. Bahagi yan ng kanyang sangay ng gobyerno. Ngayon, ano ang dapat gawin ng presidente? Sa mga reports na ito ng COA, hindi siya dapat magalit sa COA. Kung siya ay totoong presidente, kung siya ay tunay na presidente, kung siya ay talagang tunay na nagpapairal ng kanyang winika na stop, corruption must stop. Kailangan paggalawin niya ang iba pang galamay ng kanyang tanggapan. Department of Justice, naandyan ang ombudsman. Kung talagang sincero, tapat ang presidente sa kanyang mga binitawang salita, corruption must stop. Dapat ay kumikilo siya. Hindi niya alam siguro kasi sabi niya, wala namang nangyayari. May nakasuhan na ba? May napriso na ba? Wala. Abay, kanyang responsibilidad yan Trabaho ng COA, i-audit ang mga tanggapan. Trabaho ng Executive Department, trabaho ng Presidente, under command responsibility pa, na gumalaw siya at parusahan sangatan ng mga kaso na andyan ang kanyang sangay ng Department of Justice, na andyan ang ombudsman na sangay ng Department of Justice, na andyan ang kapangyarihan sa kanyang kamay na utusan ng mga ito. Ulianin na ba ang presidente? Hindi niya ba alam na nasa kamay niya pala ang kapangyarihan na talagang sawatahin ng mga katarantaduhan na itong nagaganap sa gobyerno? Yun ang ating sinasabi riyan, mga kapitbahay. Hindi lamang pati, mabuti man lamang kung anong tawag niyan, nag-iisang kaso ito. Na kaso ni Christopher Lau. Sabi ko na nga kanina, ito po ay talamak na nangyayari sa iba't ibang sangay ng gobyerno. Maraming mga Christopher Lau sa iba't ibang sangay, lalo na sa sinabi niya, Department of Public Works and Highways. Sinabi ko na ito pahapyaw nung nakalipas na broadcast natin nung Sabado. Department of Public Works and Highways. Asa na yung inireport ngayong 2020 report ng COA? Interest na mga bank deposits
ng Department of Public Works and Highways umaabot ng 94,373,927 pesos and 37 centavos hindi inaremit ng Department of Public Works sa Bureau of Treasury. Malaking anomalya yan, 94 million na halaga ng pera. Interest lamang yan ng Department of Public Works. Saan napunta? Asan? Bakit hindi nakarating sa Bureau of Treasury? Yan ay dapat gawing ganyan ayon sa mga kautusan ng baras. And then yung bank transfer. Bakit inilipat buhat sa isang bangko patungo sa isang bangko na walang nakasaad na mga proyekto? Nagkakahalaga 8,900,000,000 na plus na halaga ng pera. Inilipat galing sa isang bangko patungo sa isang bangko ng Department of Public Works and Highways na unliquidated. Walang mga papeles, hindi alam kung bakit inilipat, walang proyektong inilaan sa halagang ito na umaabot ng 8.9 billion pesos. And then mga unreceipted, walang mga papeles na mga gastusin na umaabot ng 4,220,000,000 na mahigit. Unliquidated expenditures, unreceipted expenditures, 4.2 billion. Yan ay Department of Public Works and Highways. And then of course, yung tanggapan mismo ni President Duterte, Presidential Communications Operations Office. Bakit nangalap ito ng mga karagdagang mga empleyado umaabot ng 375? Duplication ng mga dati ng existing positions sa Presidential Communications Operations Office. And then of course yung OWA. Naalala ninyo yung sinabi natin last time? Mga napkin ng mga pambabae nagkakahalaga ng 1.3 million binili sa hardware. Oh, mga sanitary napkins ng mga babae binili sa hardware, nagkakahalaga 1.3 million. Ito pong mga ganitong uri ng mga anomalya, kung talagang sincero ang presidente sa kanyang mga tinuturan na corruption must stop, dapat wala na ito eh. Kaya lamang ang talagang katotohanan dito, mga kababayan, ang katotohanan dito, bagaman ang Pilipinas sinasabing Asia's oldest democracy, Pilipinas, maganda, matayog na pangarap, the oldest democracy in Asia is in the Philippines. Ang problema, yaan ay maganda kung ang mga presidente ay kagaya ng mga naunang presidente ng Pilipinas, Ramon Magsaysay, mga Manuel L. Quezon, may mga pinag-aralang matino. Kahit nagaling sila sa busabos na kalagayan ng buhay, ay namuno ng maayos sa bansa. Pero yung sinabi ni Manuel Quezon na it is, I prefer a government run like hell by the Filipinos rather than run like heavens by the Americans, nagkatotoo na ngayon. Talagang impyerno ang takbo ng bansa. Bakit? Sa kabila ng pagiging oldest democracy in Asia. Bakit run like hell ngayon? Sabagat ito ang panganib ng demokrasya. Dahilan sa maling pagboto, dahilan sa kagustuhan ng mga politiko ngayon na hindi umasenso ang mga mamamayang Pilipino sapagat sa kanila nang gagaling ang mga boto nitong mga politiko, nakakahalal kayo ng mga taong makasarili at hindi makabayan. Makasarili
the highest danger ng democracy sa daigdig ay ang mapamunuan kayo ng isang diktatorial na pamunuan. Si Raul Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ulianin na ba talaga ang presidente? Gawa ng hindi ko talaga matanggap-tanggap na pakinggan itong mga katagana ito. Ang Commission on Audit pa rin ang pinagbuntunan ni Pangulong Duterte sa kanyang Talk to the People kagabi. Sino nag-audit ng COA? Wala. Sino nag-aapura sa kanila? Mahirap yan. You know, everything, hindi sabihin na ikaw yung tigasilip na hindi ka na rin masilip. Yan ang problema dyan. Pero ang Pangulo, may ibang plano kapag siya'y nahalal na pangalawang Pangulo. Somebody should do it. I will do that if I become Vice President. Ako na lang rin ang mag-audit sa lahat ng gobyerno. Lahat. Pati yung akin. Huwag umpisa ako sa akin. Sinubukan namin kunin ang panig ng kasalukuyang pamunuan ng COA tungkol sa mga hirit dito ng Pangulo, pero wala pa silang tugon. Pero sabi ni dating COA Commissioner Heidi Mendoza, may resident auditors ang COA na nagsasagawa ng audit sa ahensya na kanila rin inilalathala tulad ng sa iba pang mga kagawaran ng gobyerno. Nang amin tignan ng website ng COA, ngayong araw nila in-upload ang audit report sa kanilang sarili. Dito pinuno nila ang mga pagkakamali at pagkukulang sa accounting ng kanilang pondo at may mga rekomendasyon para maitama ito. Binanatan din ng Pangulo ang mga sinasagawang investigasyon ng Senado sa audit report sa Department of Health. After an investigation, 1 or 2 or 3 days in your hearing, wala na. Walang rekomendasyon, walang dinimanda, walang napreso. Puro postura ng question. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. 2 punto yun Siya na ang mag-audit ng lahat. Point number 1. Number 2, walang investigasyon, walang nangyari. Puro investigasyon, wala na ako. Kaya, iniisip ko tuloy, ulianin na ba talaga ang presidente? Hindi ba ninyo naiisip yun? Presidente ka, may iba't ibang sangay ang gobyerno. Kaya nga meron tayong struktura ng gobyerno. President, Vice President, and then department heads. Nandiyan lahat, mga sekretaryo. Sabakat sila, ang mga individual na namumuno sa mga iba't ibang sangay. Public Works, nandiyan si Villar. Health, nandiyan si Duque. COA, nandiyan ang kanyang misa. Narinig ninyo gawa ng maski mga pribadong opisina, may mga private auditors ho yan. Hindi lang may mga private auditors yung mga yan, may mga internal auditors din. Meron kang auditor, pero meron kang hindi ba alam ng presidente? Ako'y duda na hindi alam ng presidente yan. Kaya lamang, nagdududa nga ako Ulianin na ba ang presidente? Puso ko, sa bayan ko. Parang itong dito sa Amerika, look at this. For the first time in America, in American history, we have no president. Ito yung lumalaganap sa internet ito. Makatotohanan itong tanong na ito Makatotohanan yan A weak and frail figurehead, not elected but installed by a criminally corrupt political system. Kapag ang sistema ng gobyerno korupto, just like in the Philippines, pag naging korupto, ang nahalal dyan ay hindi makatotohanan na. Hindi na talagang totoo na tagapaglingkod ng bayan. And it is happening. Ang pagkakaiba lamang dyan sa Pinas at dito sa Amerika, ang Amerika is a superpower. Ano man ang mga missteps, pagkakamaling magagawa sa Amerika, yanig ang buong daigdig. Tingnan ninyo ang mga nangyayari ngayon dito sa Amerika. Tingnan ninyo kung ano ang nangyayari ngayon sa daigdig. Ano ang sabi ni Larry Kudlow? Marami ang mga naganap
at kasalukuyang pang mga nagaganap dahilan dito sa maling desisyon ni President Joe Biden ng Amerika. Especially, I want to reference former Vice President Mike Pence's terrific op-ed in today's Wall Street Journal. The title is "Biden Broke Our Deal with the Taliban." This is a key point. This is a very important point. It is one that the media and the Biden administration continues to overlook, and I want to focus on it. Now, when Biden spoke to the country about this disaster on Monday, he, of course, played the game, the blame game, just like he always does. He blamed Trump, then he blamed other administrations, then he blamed Europe. If he had more time, he undoubtedly would have blamed the man on the moon. But one group Biden forgot to blame, I'm sure it was just an oversight, is the Taliban. They are terrorists. In fact, many have forgotten the original mission in Afghanistan post 9/11 was to destroy the terrorists that were harbored in Afghanistan, who were crucial in the attack on America in 2001. That was the mission. Anti-terrorism. Destroy the terrorists. That should today remain our mission. The problem, or one of the big problems with this whole story, is that the foreign policy liberal establishment, globalists and multilateral folks, turned this anti-terrorist mission into a nation-building mission. And that kind of mission creep is very dangerous. To some extent, it's going to be one of the worst consequences of this foreign policy humiliation that has been inflicted on this country by the Bidens. You see, the Taliban terrorists will harbor groups like ISIS and Al-Qaeda and who knows what other America-hating crazy terrorist groups will be found in Afghanistan under the Taliban regime. Bet on it. And let's not forget also that Joe Biden, who was always wrong about foreign policy, and of course a whole lot of other things as well, Joe Biden opposed the Obama assassination of Osama bin Laden. Well, guess where Obama killing occurred? Pakistan. I want to raise Pakistan. Pakistan has been harboring terrorist groups for a long time. They will continue to do so. The Pakistani president, Imran Khan, cheered the Taliban takeover of Afghanistan. Now, this guy is supposed to be an American friend, a U.S. ally, but he is not. Is that when the Taliban broke the Trump deal, the Biden administration should have immediately stomped all over them. Just as soon as the Taliban started taking over provincial capitals, the Bidens should have launched massive airstrikes with spotters and other support people on the ground to crush the terrorist takeover. As Mr. Pence noted in his op-ed, and I quote, Taliban leaders understood that the consequences of violating the deal with Trump would be swift and severe. It was Trump who took out Soleimani. It was Trump who crushed ISIS in Syria. It was Trump who first took out the ISIS leader. Trump bombed the Syrian airport. Trump drew red lines and never let anyone cross them. That's the difference between President Trump and President Biden. So yan ang pahayag po ni Larry Kudlow. Ang analysis kung bakit ngayon nagkakawindang-windang ngayon sa Afghanistan. In fact, may bomba nang sumabog, 13 mga Amerikano ang patay at mahigit 100 mga sibilyan at iba pa ang patay. Yung sinasabi ni Larry Kudlow na mga pahayag ni President Donald Trump, mabuti pang kanya na mismong tinig ang mapakinggan natin. Malaman natin ano nga ba talaga ang kanyang original na plano sa pull-out ng American forces doon sa Afghanistan. More importantly than not working, what their thought process is wrong. The whole group of them, they don't know what they're doing. You know, we have thousands of potential hostages sitting there. Our military left, and now we're trying to get our military back there. And you know what we were doing, and I think you know this very well, we had it set up really well. I spoke with the heads of the Taliban. I had very, very tough conversations. They knew they'd be held to pay if anything happened like this. And by the way, who could even think a thing like this could happen? But they knew they'd be
hell to pay, and it would start right at their village where they all lived, where they lived very happily. And we had this worked out. It was going to be great. But the last thing that was coming out was our military, and we were going to take all the civilians. Second was going to be all of our equipment. We're taking it back. We don't want to. They now have Black Hawks. They have Army tanks that are the best in the world. Well, they're going to be used by Russia to analyze them so they can be copied, and China so they can be copied. Guaranteed, they'll be sent all over to enemies to, so they can make cheaper versions of them, and they'll be copied. It's disgraceful. So all of the equipment was coming out. I remember one of the generals telling me, one of the generals that's on television a lot that I see right now, saying, "Sir, it's cheaper to leave it." I said, if you think that, General, then you're incompetent. Millions of dollars for tanks and millions of dollars for Humvees that are armor-plated, and now they have the Taliban flag on it. It's a horrible thing. And then I probably would have bombed the forts. I would have bombed them so that whoever it is going to occupy them, they're going to be sitting on rubble. Well, and that was our plan, and it would have been very successful. But unfortunately, they didn't do it that way. Yan si President Donald Trump. Kaya lamang ang adikain ni Joe Biden, baliktarin ang lahat ng mga plano, lahat ng mga reglamento, lahat ng mga batas, lahat ng mga ginawa ni Donald Trump. Kaya ano ang nangyari ngayon? Diyan sa Afghanistan, hindi po natin maisasantabi ang mga pagkawarat ng buhay ng mga Afghanistani. We just learned that at least 3 American troops were injured in this suicide bombing. Yan ay noong una pa yan, 3 pa lamang. We don't know whether they were 13 ang patay na Amerikano. Airborne. Both have been at that Abbey Gate. We can confirm it did occur. The suicide bombing did occur at the Abbey Gate. There are etong report na ito, by the way, iniulat ito immediately after na naganap ang pambobomba. Senior U.S. officials with the sources on the ground. But we can report at this point there are at least 3 injuries to American service members who were standing at that gate, guarding, trying to help check the paperwork of those who were coming through the Abbey Gate. The gates, as you know, have been a target. There were intel reports that we have reported on, and that the State Department put out the alert yesterday that Americans should not come to the gates, that they should withdraw back away from the gates. There has been concerns that ISIS or other bad actors would try to disrupt in these final days the Americans pulling out, so as to look as though they are pushing the Americans out. Right now, scenes on the ground extremely chaotic, but we can confirm 3 American injuries at this moment. Yan ang report immediately after the bombing occurred doon sa Afghanistan. Now, ito ang latest report na nakuha natin pagkatapos ng pambobomba na yan, at ito ay updated report nila. Galing na rin ito sa tinig ng binanggit ni President Donald Trump na General Frank McKenzie dyan sa Afghanistan. So, tingnan natin para sa mas maliwanag na mga sequencing ng mga pag-uulat na natatanggap natin galing dyan sa Afghanistan. As you know, 2 suicide bombers assessed to have been ISIS fighters detonated in the vicinity of the Abbey Gate at Hamad Karzai International Airport and in the vicinity of the Baron Hotel, which is immediately adjacent. The attack on the Abbey Gate was followed by a number of ISIS gunmen who opened fire on civilians and military forces. At this time, we know that 12 U.S. service members have been killed in the attack, and 15 more service members have been injured. A number of Afghan civilians were also killed and injured in the attack. We were treating some of them aboard HKIA. Many other Afghan civilians have been taken out to hospitals in town. We're still working to calculate the total losses. We just don't know what that is right now. The threat from ISIS is extremely real. We've been talking about this for several days. We saw it actually manifest itself here in the last few hours with an actual attack. We believe it is their desire to continue those attacks, and we expect those attacks to continue. And we're doing everything we can to be prepared for those attacks. That includes reaching out to the Taliban, who are actually providing the outer security cordon around the airfield to make sure they know what we expect them to do to protect us.
and we will continue to coordinate with them as they go forward. We are continuing to bring people onto the airfield. We just brought a number of buses aboard the airfield over the last couple of 3 hours. So we continue to process. We'll continue to flow people out. The plan is designed to operate while under stress. Yan ang tinig ni U.S. General Frank McKenzie dyan sa Afghanistan. Ulianin na ba rin si Joe Biden? Bakit uunahin niya na palabasin muna ang mga sundalo? Pauwiin muna yung mga sundalo bago yung mga civilian Americans, employees, mga interpreters ng mga Afghanis, etc., etc., etc. Bakit hindi muna inuna ito? At hindi lamang yan, bakit pinabayaan yung bilyong-bilyong halaga ng mga military equipment doon sa Afghanistan? Ulianin na ba si President Joe Biden? Kaya yung kanyang ginawa, mga kapitbahay, ito po ay binabatikos ngayon hindi lamang ng mga kalaban na dati ni Joe Biden, kundi maging ang mga kasama niya sa Democratic Party. Kaliwat kanan ng halibas kay Joe Biden. The fall of Afghanistan to the Taliban represents a national security threat to the United States. Not only will they control more territory in Afghanistan than they did on 9/11, but obviously now they have military equipment at their disposal. And so we have to be worried about safe haven for terrorism now reconstituting itself in Afghanistan. And what does that mean to the homeland? I think now that we've evacuated an embassy, we're going to have limited to no personnel in country gathering intelligence, recruiting assets and the like there, I think is very concerning. And that's what concerns me as I look at the threats to the homeland as they originate overseas. What we know is that the Border Patrol apprehends about 125 different nationalities along that border almost every week and every month. The former Border Patrol chief left, and on his way out indicated that they are seeing more and more suspected terrorists across that border every day, every week, and every month. So absolutely, we need to be concerned about that, because whether it's the Taliban or other terrorist organizations that are looking to come to the U.S. to harm Americans, what they are seeing now is that there is a blueprint to get into the country illegally, and that's through the southwest border. So if it's 1.2, 1.3 thus far in this fiscal year, there's probably another 100,000 of what we call gotaways that we never apprehend. These are the individuals that can pay the cartels more and more money to cross them in areas that the Border Patrol is not in. So I'm more concerned about the individuals that we're not apprehending than the ones that we are, because those are the true criminals, suspected terrorists, and other individuals that actually want to come into the country that don't want to see the Border Patrol and to go into U.S. communities. Thank you very much. Hindi lamang ho yung south border natin ang problema, kundi yung mismong mga paliparan natin incoming. Saan dadalhin itong libo-libo na mga Afghanis na ito na inililikas galing sa Afghanistan patungo sa mga bansang kaalyado ng Amerika, kasama na ang Amerika. By the way, kami rito sa New Jersey meron na. May bumabaw na rito ng aeroplano, dala ay mga Afghanis. Hindi naman natin pwedeng itaboy ang mga ito sabagat napakarami ang mga humihingi ng tulong, umiiyak, nagmamakaawa dahilan sa maling hakbang, monumental na pagkakamali ni President Joe Biden ng Amerika. Grabe! Sabi ko na nga, ang pagkakamali ni President Duterte, apektado lamang yan yung mga Pilipino. Kaya nga ba't maraming mga Pilipinong pumupunta sa abroad? May mga Pilipino tayo rito sa Afghanistan na ang iba ayaw umuwi. Sabagat anong sabi ng isang Pilipino roon sa Afghanistan? Sir, kung ako'y hindi uuwi, baka hindi naman ako tamaan ng bala rito kasi hindi naman ako Amerikano, hindi rin ako Afghanistan. Hindi rin ako sympathizer o kaya nagtrabaho sa American base. Kung uuwi ako, sigurado kong mamamatay ako sa gutom
Yun ang pagkakamali ni Duterte. Ngayon, itong dito sa Amerika, ang pagkakamali ni Joe Biden, malaki. Gawa ng apektado nito ang daigdig. Pakinggan na lamang ninyo itong tinig. Ito ay paririnig ko sa inyo. Ito po representative ng milyon-milyon na mga Afghanistani na ngayon ay nagdurusa dahilan sa pagkakamali ni Joe Biden. I would like our president to make the process of evacuation faster of people like me, our fellow citizens, and people who helped our troops on the ground. And we are devastated. We're scared for our lives. Every moment that a car passes by, I feel like they're gonna pull in and execute us. I don't know if I'm gonna see my children again. Please, Mr. President, please evacuate us. We need help. Given up on the hope of going to the airport because it's not possible to make it through all those people. People are getting shot left and right. The tear gas is being released on people. It's so devastating that I don't even know how to explain it. It's a nightmare. I want to wake up. I want to wake up from this nightmare. Yan ho ang damdamin na i-multiply mo yan ng ilang libo, yaan ang naririnig ngayon buhat sa Afghanistan. Mga pagmamakaawa, especially ng mga Amerikano, ng iba pang mga lahi, Australian, mga tiga-France, mga tiga-Britain, mga tiga kung saan-saan na natrap doon sa Afghanistan dahilan sa pagkakamaling napakalaki ni Joe Biden, maging ang kanyang mga kapartido, maging ang media na pikit matang umalalay sa kanya, especially bago pa ang halalan noong nakalipas na taon. Ngayon pikit mata rin na tinatanggap ang mga masasakit na mga kataga na ibinabato ng taong bayan labang kay Joe Biden. 68% of Americans and 55% of Democrats believe that the Biden administration's evacuation of U.S. troops, civilians, and allies from Afghanistan has been handled badly according to a new YouGov poll. 75% of veterans, 76% of independents, and 84% of Republicans concur with the majority of Democrats and supermajority of Americans who disapprove of the way the U.S. has withdrawn after nearly 20 years of military involvement there. A mere 16% of Americans would go so far as to say that it has been executed very or somewhat well. Of those who disapprove, 69% of Americans and 76% of independents say President Joe Biden bears responsibility for the chaos in Afghanistan. Despite the president's efforts to pin blame for the confusion and escalating violence on the ground on the former Afghan government, only 37% of Americans have adopted this view. The poll was conducted between August 21st and 24th, prior to the attacks outside of Hamid Karzai International Airport on Thursday. Siguro kung magsasagawa ng survey ngayon, mas malala ang pagkadismaya ng taong bayan, hindi lamang dito sa Amerika, by the way. Pakinggan ninyo ang Australian radio, ang Australian television. Pakinggan ninyo ang kanilang mga broadcasts, maging ang mga posts nila sa YouTube. Panuorin ninyo, isinusuka ngayon si Joe Biden ng Estados Unidos. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa WFGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kayo na po ang humusga, mga kapitbahay.
gawa ng pag napapakinggan ko itong nanay na ito na nagmamakaawa, hindi ko matiis. Make the process of evacuation faster, of people like me, our fellow citizens, and people who helped our troops on the ground. And we are devastated. We're scared for our lives. Every moment that a car passes by, I feel like they're going to pull in and execute us. I don't know if I'm going to see my children again. I don't know if I'm going to see my children again. I-multiply ninyo yung damdamin na yan ng libo na ulit. Yaan ang damdamin ngayon na nangingibabaw diyan sa Afghanistan. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. To the top songs of great performance, now streaming on W.FGS. Oras natin mga kapitbahay, 10 minuto makalipas ang ganap na alas 12 ng hating gabi, Philippine Standard Time. Alas 12:10 naman ng umaga, Eastern Standard Time sa USA. Watching from Las Vegas, Nevada, si kumare natin, Grace Baldegeri. Magnolia Salcedo Suleta, thank you. Maraming salamat sa input na ipinagkaloob mo. May kaugnayan dito sa Philippine Constitution of 1987. Wala nang pinag-iba ang administrasyon ni Digong sa mafia. Sindikato talaga. Ben Magbuhos. Jeffrey Espina Xiao, Don Scheringer, thank you very much. Regards na lamang sa lahat daw ng mga KKT, kilusan kontra China. Samahan ninyo itong grupo na ito ng pare natin, Jeffrey Espina Xiao. You know why? Dawa ng ang punot dulo po ng mga kaguluhan ngayon diyan sa Pilipinas, ang China. Maniwala kayo sa hindi. Suyurin ninyo ng husto saan nang galing ang kaguluhan ngayon na nagaganap sa Pilipinas. Yaan ay sa komunistang China na kung saan ay pinauusbong ng matindi sa Pilipinas dahilan sa pamunuang kasalukuyan. Jeffrey Espina Xiao, thank you pare ko. Rose Villano watching, Kuya Fiorel, from Binanwaanan, Pili, Camarines Sur, Bicol Region sa Pilipinas. Diyos mabalos, maraming salamat. Rose Villano, Diyos mabalos na maray. And Unity Valencia, Leni said that she will decide if she will run for political position on September 8. Kaya abangan na lamang natin. Sabi ni pare natin, Unity Valencia, that will be 10 days from now. September 8. And then si De Vera Mundala Paricolio de Lope. Akala ko wala ka. Akala ko matitiis mo na hindi ako samahan ngayon. De Vera Mundala Leo de Lope. Okay. Tukhang put pala. Sabi ni Jundy Valencia. Anong put parvere ko, ha? Tukhang? No. Tukhang is tuk-tuk, pakiusap, and then putok.
Yan, pare ko, si Jundici Valencia. Nakaw! Akala ko wala rin eh. Late na nagising ang kumpare ko. Diyan sa California. Late na nagising ang kumpare namin diyan sa California. Pare natin, Jason Orho. Good morning, Furel. Good morning, kumpare. Good morning, kumare. And God bless you na lamang. At saka ang buong pamilya. Sabi ni pare natin, Jess Sanorho. James Escano. Thank you, sir. Maraming salamat din. Sabi niya, as always, watching from Maryland, Furel, and have a good day. Always. Stay safe. Along with your family, as always, your comments and insights are worth listening. Thank you. Maraming salamat. Worth listening to. Dali, malalaglag ang aking... okay, there you are. Thank you, pare ko, James Escanio. Maraming salamat. Regards tayo riyan sa Maryland. Wala tayong sama ng panahon riyan. Ang meron doon sa may bandang ibaba. Joey Regalado. Thank you, pare ko. Maraming salamat din. Furel, dapat ay patalsikin na si Duterte bago maubos pa ang pera ng taong bayan. Watching from Los Angeles, California. Alam mo, pare ko, ano ha? Ito yung nabanggit ko na ito sa mga unang broadcasts natin. Noong mga unang broadcast natin, nagbigay na ako ng abiso ng babala sa mga tagapakinig natin na bago matapos ang kanyang termino, kung kanyang tatapusin ang kanyang termino, may mga kababalaghan na mga magaganap dyan. Kumbaga, sa mga aalis ng presidente, meron tayong tinatawag na mga midnight appointments dyan sa Pinas. Ngayon, sa panahon ni President Duterte, siguradong may mga magaganap pa riyan na mga midnight magics. Ang isa na rito, etong kinasumpa-sumpa niya noong siya'y kauupo lamang na presidente na hindi niya gagalawin ang Boracay, gawa ng ito'y pinamumugaran ng mga ancestral lands. Hindi niya gagalawin, kaya yung pagpapasara niyang yun ng Boracay, mga kapitbahay, first step lamang ito ng chinification ng Boracay. Maniwala kayo, sa hindi, itaganin nyo sa bato. Chinification ng Boracay. Yung pagpapasara nito ng 6 na buwan is step 1. Sinabi ko na yan long time ago nang isara ang Boracay. Nakakuha lamang, of course, to have legitimacy of the order. Parang kung saang mga projects na ginagawa, para magkaroon ng legitimacy. Legal ang kanyang hakbang. Sabi niya nga sa kanyang pahayag noong siya'y kauupo lamang, ako'y prosecutor nung araw eh. Kaya noon, sa prosecution, kung walang ebidensya, taniman ng ebidensya and then ituloy ang kaso. The same is true dito sa mga balake niya. Like for example, ang Boracay. Nakita niya ang potential kung wala na siya sa pwesto, yung mga anak niya ay mamamayagpag pa rin. Ang Boracay is a gold mine. Nakita niya yan eh. Kaya ano ang kanyang sinabi? Nakakuha siya ng diferensya. Masyadong parang pusali ang Boracay. Masyado nang madungis ang Boracay. Ipasara. Yung tao naman naniwala, madungis nga ang Boracay. Totoo naman talaga madungis. So that's the legal side. Madungis nga ang Boracay. Sara. Pagbukas after 6 months, anong nakita ninyo mga kapitbahay? Naghambalang yung mga signage ng mga inchik. Kaliwat kanan. Doon ka lamang sa anong highway yun? Aklan Highway ba yun or Boracay Highway? Doon lamang or Katiklan Highway. Anyway, but yung main highway ng Boracay, pagdating mo ng poblasyon ng Boracay, pagkababa mo ng barko, ng bangka, sakay ka ng tricycle, nung araw, pagbaba mo rin, pagdating mo doon sa may lagoon,
doon ka lamang makakakita ng mga commercial establishments. Karamihan doon ay iba't ibang foreigners at mga Filipino negosyante. Ngayon, pagdating mo lang dyan sa may bukana ng commercial district ng Boracay, naghambalang na ang naglalakihang mga signage at mga hotels, mga resorts, pag-aari ng mga Chinese. Kaya yung pagsasara ng Boracay, ginawa lamang itong sangkalan sa Chinification ng Boracay. Ngayon, bago siya magtapos sa kanyang pwesto, okay na ang sugalan sa Boracay. Isa lamang yan sa mga malalaking mga pagbabagong gagawin riyan. At hindi lamang sa Boracay, sa buong bansa. Ang tawag natin nung araw riyan ay mga midnight appointments, kung ang paghirang ng mga empleyado sa gobyerno ang pag-uusapan. Yaan ay mga midnight magics sa ilalim ng administrasyon ngayon. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Joey Regalado. Pare ko, thank you ha. Maraming salamat. Nonoy Huwego. Tama ba? Nonoy Huwego. There you are. Thank you pare ko and welcome to the show. And of course, ang aking kababayan. Magaling na leader din ito. Rodolfo Rania Eusebio. Paano na ang function ni Bongo sa Senado kung ang assignment niya ay sa Special Assistant to the President sa Malacanang? Parang sa Executive Department na siya instead na Legislative Department. Pare ko, ito noong araw pa ito yung trabaho ni Bongo sa Special Assistant to the President, that was before, bago pa siya naging senador. Binuo ni President Duterte yung posisyon na yan nang maupo si President Duterte noong 2016 bilang presidente. Isa sa mga hakbangin niya para magkaroon siya ng mahigpitang cordon sanitaire ay bumuo ng isang sangay ng gobyerno, ang presidential anong tawag niyan, presidential assistant. Asa na ba yan? Asa na yung aking nawala na yung file ko. Merong terminolohiyang ginamit riyan. Let me see. There you are. Hanapin natin. Office of the President. There you are. Okay. Alright. Saan na ba yan? Saan na ba yan? Okay. Presidential Management Staff. Yan ay binuo ng presidente noong 2016. At ang namuno riyan, that was especially created for Bongo. Namuno riyan si Bongo. Diyan din pumasok through that door si Christopher Lau, pare ko. Thank you, Rodolfo Rania Eusebio. Manny Calderon, kumusta na po kayo watching from Italy? Ito ang ating driver tour guide diyan sa Italy, si Manny Calderon. At Mirla, nandiyan pala. Sabi niya, kumusta na lamang ang family rin. May God shower you with more blessings. Very good news. Updated, continued. Salamat, good news and very informative. And that we continue hearing and watching. Sabi ni Ate Mir. Thank you very much, Ate Mirla. Sabi ni Mrs. regards na rin daw. And then, pare natin, Jason Ororo, pwede si Digong na isali sa spelling bee? Meron pang pack. Sabi ni Teresita Sampaga. Hindi ko na maalala. Presidential Assistant on, hindi ko na maalala yung CCE. Role Montalban, good morning, Furel. More power to you watching here in Jesus City. Kabayan ko pala nandito Saan ka ba pare ko dito? Role
Montalban. Nandito rin siya sa Jersey City. Regards na lamang sa iyo, pare ko, ha? Pag wala na si Wuhan virus, magkape tayo. Digong, umpisahan mong auditin ang sarili mo. Ilabas mo muna ang iyong SALN para maniwala ang mga Pilipino. Very good, pare ko. Very good observation. Parang Jess Anoro, ilabas mo muna, President Digong, ang SALN. Bakit mo itinatago ito halos 3 taon na nakatago? Bonifacio Anyo Nuevo, sabi ng palasyo sa COA, corruption by perception. Sagot naman ng mga netizen sa palasyo, corruption with protection. Ba okay magaling yan Good day, Furel, sabi ni Ate Mirla. Thank you, maraming salamat ate. Thank you very much. Kahit daw nagpupuyat siya ay nakikinig, inspired to listen and attentively kahit na ako ay nagpupuyat, sabi ni Ate Mir. Thank you very much, Ate Mir. Thank you very much. Kumusta daw, sabi ni Mrs. Ate Mir at saka si Ate Nena rin. Nanonood sila pareho. Narinig daw ni Mrs. sa taas. And then, parang Jundi Valencia, palpak si Joe Biden. Sinabi mong tunay. Watching from Cabuyao, Laguna, Dandoy Jocelyn Salvo, diyan sa Cabuyao, Laguna. Thank you, maraming salamat. I will not be surprised if Joe Biden will either resign or be impeached. Welcome Kamala Harris, the new President of America. Another weak leader, if ever. Senile, weak, in a cognitive decline. What is Joe? That is Joe Biden. A very good example of poor leadership. Blood on your hands, Joe. Sabi ni Jundi T. Valencia. Junior Dal, Presidential Agency for Concerted Corruption. Okay to sir, Junior Dal. Sabi niya, tulungan kita kung anong ibig sabihin ng PAC. Presidential Agency for Consented pala, akala ko concerted for Consented Corruption. Aray naman, sabi ni Junior Dal. Oh my gosh, Joe. Listen to that. Okay. Mariano Lagrimas. Nandirito palang kasama ko sabi niya, good morning pare. Greetings lang lamang from Bicol, the coolest region in the Philippines. We went vacationing in Tamp Isarog. Okay. I know you're from Partido. It was a nice going to Consusep, overlooking Ocampo. Puntahan mo pare ko yung kwan dyan sa Consusep, yung kay Doktora. Ano nga yun, Nay? Yun sa Consusep? No, yung kay Doktora Laguno. Yung Bulaklak ang pangalan. Hibiscus Resort. Pare ko, June Lagrimas, puntahan mo rin. Hibiscus. Maganda rin. Maganda. And then, bagong pangalan, ano ito? Mimp Stasio. Kumusta po? Sabi niya, ni Mimp Stasio. Kumusta po? Pa-shout out naman. Okay, walang problema. Pa-shout out po kay Jack Olin Moore. Alright, Jack Olin Moore, sabi ni Mimp Stasio. And then Arnel Mercado, good day po from Winnipeg. Manitoba, pare ko, thank you. Buti na lang, hindi mo ako nakalimutan Okay, Arnel Mercado. Chinofication, I like that term. Pwede rin sigurong chidertification. Ano? Chidertification. Boracay Main Road. There you are.
sabi ni paring Jundi T. Valencia. Good morning, Fidel. I am praying for you and your family. I hope you're doing good and safe all the time. I am just worried for my very good friend, Joanna Veltri. She is from WDC USA, Washington, D.C., and she has been posted in Kabul, Afghanistan, at financial attaché to the Prime Minister. Nakaw, Prime Minister ng Kabul of Afghanistan since 2006. Anong pangalan ulit? Joanna Veltri. Sounds familiar to me. Joanna Veltri. Sabi niya, financial attaché sa Prime Minister ng Afghanistan. I'm praying for her safety. Never heard anything from her since American forces pulled out earlier this month. I hope everything all right with her and the family. Sana nga, dalawa na tayong nananalangin. Yung mga opisyal ng Afghanistan, unfortunately, unang-unang lumipad ang mga ito paalis, tumakas. So hopefully, yung kanilang mga alalay, like itong si Joanna Veltri, sana kasama. Sana kasama. Presidential Anti-Corruption Commission ang PAC, sabi ni John D. Valencia. Right, at ganoon din sabi ni Teresita Sampaga. Okay, thank you. Maraming salamat sa inyo, mga kapitbahay. And then of course, wow, happy birthday. Ooh, wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate. Oras natin ay alas 12:30 ng hating gabi, mga kapitbahay. 12:30 noon time, Eastern Standard Time, USA. Huwag kayong aalis sabagat marami pa tayong mga Breaking news! Ito na! Bago ang ating mga breaking news, ang atin munang pagbati dito sa mga birthday celebrants natin, mga kapitbahay. Today, Saturday, August 28, ang mga birthday celebrants natin sina Gilbert Salvo, Belariza Ranyara, Mel Cancio, Wilfredo Malsi Lopez. Etong apat na ito ang mga celebrants natin today, Saturday, August 28. Kaya happy birthday na lamang sa kanila. Gilbert Salvo, Belariza Ranyara, Mel Cancio at saka Wilfredo Maisi ba o Malsi? Malsi pala, Malsi Lopez. Yan ay ngayong araw na ito. And then bukas, Sunday, magsimba tayo Veneranda Cablao Borgoña. Tama ba? Veneranda Cabiao Borgoña. And then si Ryan Tayag, si Mariel Rosales Gatilogo, Nancy Sibuyo, Francel Ryan Gomez Pilapil, Gringo Salvo, at saka yung partner namin dyan, kaibigan namin ni Gary Oro, si Alan Alyanige, dyan sa Government TV, RPN 1. Alan Alyanige, pare ko, happy birthday bukas. And then Monday, si Menchi Mendoza, si Cheng Mendez, Nelizier Sepi Salvo, Marcelo Castillo, Joaquin Salvo, Neth Salvo, Maricar Taino ng Jersey City. Yaan ay mga celebrants natin this coming Monday, August 30. At bago matapos ang buwan ng Agosto, sina Mika Denoma, Arlene Isidro, Roberto Ignacio, Rosita Imperial, Ten Rose Diane Dante, Brendaline Repalda, Maneo Ibanez. Hi, Manel! Happy birthday na lamang sa katapusan ng buwan na ito.
That is on Tuesday, August 31. Manel Ibanez. And of course, Mario Gonzales at saka Munet Rivera. Kumusta na rin, Munet? Paminsan-minsan nanonood sa atin ito si Munet Rivera, magaling nating artista. Thank you, Munet, and thank you, Manel, and thank you, Mario, and thank you, Brendaline. And then sa Miyerkules, si Gigi Zablan, laging kaagapay natin ito, Gigi Zablan, si Melin Diaz, pare ko, happy birthday in advance. Wednesday, September 1, Marisa Salvo, ang artista nating kaibigan na Zenith Briones, Mrs. Reyes na siya ngayon. Birthday niya sa Miyerkules, September 1. Vivian Len, ang ating kaagapay, laging naandyan madalas sa atin. Vivian Len, thank you very much. Enrique Aliens, pare ko, thank you. Hilbert Laurel, happy birthday. Julieta Hardinel, happy birthday. Nelia Rebosa Salvo, happy birthday. Lomini Salvo Alamo and Baby Padulina Gabriel, mga celebrants natin sa Miyerkules, Setyembre 1, happy birthday sa inyo. And then, sa Webes naman, si Kathleen Espina Ineon, sa Webes yan, si Megan Alexandra Salva Garcia, Kanha Kevin, at saka si Kevin Tan. And finally, sa Friday, si Clint Ross, ang pare natin si Ray Raval, happy birthday pare ko, yan September 3, diyan sa Florida at saka sa California. Si Ray Raval. Friday, September 3, Irene Neri, Junior Rueda, Violeta Serrano Ibarra at saka si Edgar Barazona, ang aking pamangkin. Yan ay sa araw ng Friday, September 3. Maraming salamat sa inyong mga birthday celebrants dyan. And of course, buhat sa aking may bahay para kay Aaron Isabel sa kanyang kaarawan August 31, and personalized greetings daw kay Manel Ibanez sa kanyang kaarawan sa August 31 also. So sa lahat ng mga celebrants natin, to you all, yung mga hindi namin nabanggit sa bakat wala sa listahan namin, if you're celebrating your birthday today, Saturday until Friday, happy birthday sa inyo. Maraming salamat! Ooh, wow, happy birthday! Ooh, wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Ooh, wow, celebrate! Sabi ng kaibigan natin, Bonifacio Año Nuevo, sabi niya, pag naging vice-presidente daw siya, si President Duterte, siya na rin ang mag-audit daw sa opisina niya. Salin nga lang hindi niya mailabas Sabi ni Bonifacio Año Nuevo. Alam mo kung pakikinggan mo talaga pare ko, alam mo pa ulit-ulit kung pinakinggan yung kanyang tinig doon sa gusto niya maging vice-presidente. Parang nakikinikita ko talaga, hindi siya ang nagsasalita Parang ibang tao na Hindi na yan si President Digong Duterte Oh, hindi na Kayo, anong pakiramdam ninyo? Parang hindi na si Presidente Ulianin na nga ba talaga siya? Nagtatanong lang tayo That flagging, God damn it. You make a report, do not flag, do not publish it, because it will condemn the agency or the person that you are flagging. The flagging is spelled F-L-A-G-G-E-D. Misspelling siya. Pag ganito ang aking nararamdaman mga kapitbahay, gusto ko na lang na pumunta ng Pampanga Pag ganito ang aking nararamdaman.
Pag yung bagang may gusto kang gawin, di mo magawa eh. Gusto ko na lang pumunta ng Pampanga eh. Para makabili ako ng mga cakes, ng mga tinapay, ng mga pastries doon sa Armenias. Oh, makahigop tayo ng mainit na kape sa aking pamangkin dyan. Armenias Cakes, Breads and Pastries, pare ko. Diyan sa Plaza Burgos, 3 sangay nito eh. Ang una diyan sa Plaza Burgos sa Guagua, Pampanga. Katabi lamang ito ng PS Bank. Ang ikalawa ay nandiyan sa Kingsborough Building sa Jasa Road sa San Fernando, Pampanga. Ito'y katabi lamang ng SNR Pampanga at saka ng Ford Pampanga. And then, nagbukas sila ng sangay noong nakalipas na Abril diyan sa Balibago sa Angeles City. Sa tapat lamang ito ng Savers Mall, katabi ng 7-Eleven, yaan ang Armenia's Cakes, Breads and Pastries. Kapag ganito ang aking karamdaman, ang nararamdaman, nabubulshit ka sa buhay, di ba? Gawa ng marami pang mga kaaliwaswasan, kulang lamang itong 3 oras natin dito eh. Kaya hindi ko maubos-ubos eh. 3 oras lamang ang oras natin dito eh. Ngayon, pag ako may nakakaramdam ng sumusulasok ang aking pakiramdam, gusto ko na lang kumain ng cake. O kaya ng tinapay. O kaya ng mga pastries, yung mga hindi masyadong maasukal, and then kape, na puro, na walang asukal, diyan sa Armenias, ayos na. Ayos na ang buhay natin. Maligaya na tayo. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Kung kayo nga pala ay nandito sa New York, pare ko yung isa nating kaibigan dito na nandirito sa New York. Sino nga ba yung sabi nating nandirito sa New Jersey? Oh, nawala na anong pangalan nun. Yung nandirito sa New Jersey. Hindi ko na maalala. But anyway, kung kayo'y nandirito sa tri-state area, baka gusto ninyong makisali sa joint exhibit of Calado Art and Philippine Magazine covers. Meron itong ilalagay na display dyan sa Philippine Center sa New York, 556 5th Avenue sa New York. Ito ay nakadisplay dyan sa lobby simulang Agosto 31 hanggang Setyembre 10. Pwede ninyong panoorin ng display exhibit, joint exhibit ng Calado Art at ng Philippine Magazine covers. Okay? Yan ay galing sa Ortigas Foundation Library. Sponsored, headed by Maria Araceli Dance. Watercolor paintings ng Philippine Calado. Yan ay dyan sa Konsulada ng Pilipinas, dyan sa Nueva York, 556. Dyan sa 5th Avenue, New York, simulang Agosto 31 hanggang Setyembre 10. Galing yan sa ating konsulada ng Pilipinas dito sa New York. Paglilingkod bayan namin. One, Saturday Live. Okay, sabi ni Rosalie Maluluyon, matagal na po. Matagal nang naglilingkod siguro doon si Joanna Veltri. Sana nakasama siya doon sa unang lipad ng eroplano ng mga government official ng Afghanistan na tumakas unang-una. Sana kasama siya. Ang ating pananalangin. And speaking of that, by the way, yung ilang mga Afghan staff, ito'y katatanggap ko lamang na report. Ngayong araw na ito, araw ng Sabado. Afghan staff details left behind at UK Kabul Embassy. Itong pinangangambahan ngayon noong mga Afghanistani na naiwan sa Afghanistan at hindi makaalis. Gawa ng sila sa pagtulong nila sa Amerika at sa United Nations at sa mga NATO forces, yung mga dokumento nila sa panic ng pag-aalisan
ng mga Amerikano sa mga base, embassy officials sa kanilang mga embahada, maraming mga papel ang naiwanan na naglipa na nakakalat sa mga kalsada. Now, the danger ayon dito sa mga official na ito, o kaya yung mga naging kaagapay ng mga foreign countries laban sa Taliban, ang panganib sa kanilang buhay nakahantad sa mga sahig through the documents na iniwanan ng mga embassy officials ng iba't ibang mga bansa ng daigdig doon sa Afghanistan. Yun ang kanilang pinangangambahan. The UK Defense Chief promised Friday to get to the bottom of a security lapse that saw documents identifying Afghan staff and members and job applicants left behind at the abandoned British embassy in Kabul. And this is not unique dito sa embahada ng United Kingdom doon, kundi talamak na naganap sa iba't ibang mga embahada ng mga bansa sa daigdig na nagkaroon ng opisina doon sa Afghanistan. Sa bayan ko. Etong Taliban, hindi lamang yung mga papeles, mga dokumento na ito ang ipinangangamba at ikinatatakot. Now, ngayon, itong Pentagon nagpahayag din ng kanilang pagamba na dahilan sa napakaraming mga kagamitang naiwanan sa mali, huge mistake na nagawa ni Joe Biden sa Amerika at sa mga mamamayan ng daigdig. Nangangamba ngayon itong mga nasa intelligence community ng Amerika na maraming mga intelligence documents ang nakatiwangwang at pwedeng pagfiestahan ng mga Taliban, hindi lamang sa kung saan saang mga embahada ng mga bansa sa Kabul, kundi maging sa mga computers na naiwanan aksidente o by purpose ng mga umaalis na mga military contingencies ng mga bansa sa Kabul. Yun ang pinakang malaking pagkakamali ni Joe Biden. Bakit inuna ang mga sundalo? Di ba napakinggan ninyo si Larry Kudlow kanina? Mga heavy equipment, military equipment, hanggang eroplano, hanggang helicopters, mga Humvees, na iwanan doon ng Amerika. Ngayon naman ang isa sa mga panganib, ito pong mga sikreto na mga nasa digital databases ng Amerika na ngayon ay maring nasa kamay na ng mga Taliban. Pakinggan natin si Brian Todd ng In addition CNN. to the U.S.-made armaments they've gotten their hands on, new concerns tonight that the Taliban have seized another, more subtle weapon that could help them track down and kill their enemies. Digital databases left behind on computers and hard drives, records stored away that could be a treasure trove for the terror group. That includes things like tax records, who was on whose payroll, who talked to whom, who were the confidential sources of some of the police units. It includes who received payments and checks and where they came from. Information that former intelligence officials say the Taliban are now likely using to fill in the intelligence gaps on who they're looking for. They can go into a computer and, they have smart people. They'll pick an Al-Qaeda guy, hey, can you look at this and find out who in Afghanistan has worked for the Americans, and they put them on a target list. The group Human Rights First has tweeted out a warning saying they believe the Taliban has access to biometric databases and equipment in Afghanistan, quote, including some left behind by coalition military forces. A concern echoed today by a Republican member of Congress who served there. The Taliban now has biometric devices which have the fingerprints, eye scans, and the biographical information of the Afghans who helped us over the last 20 years. A defense official tells CNN they cannot confirm reports the Taliban have seized certain handheld devices that contain biometric data like fingerprints and iris scans.
Regarding the larger stores of data, experts aren't so much worried that the Taliban have gotten their hands on the data of Americans, since U.S. forces and diplomats likely destroyed most of that on the way out. It's the information on America's Afghan allies they're worried about, data which could be just sitting in the offices of civilian telecom companies in Kabul. This is scattered all over everywhere. It's almost impossible to control, and it's impossible to delete enough copies to really protect all the people he would like to see protected. So Human Rights First is urgently warning activists and America's allies in Afghanistan to protect themselves. They could take steps to secure their identities. They can request their data be deleted by social media companies who are aware of the threat that's happening right now and are taking extra measures to delete that information. So yan ang ating mga pinangangambahan. Well, of course, hindi lamang ng intelligence community, kundi yung mga pangalan na mga nandoon na maaaring mapasa kamay ng mga masasamang mga elemento kagaya ng ISIS-K at saka ng iba pang mga miyembro ng mga faksyon ng Taliban. The chances of terrorism coming into the mainland USA is very possible. Sumasama sila sa mga libu-libo na mga migranteng illegal na pumapasok sa border. Brace yourself, Americans. Any moment now. Tama ka, pare ko, Jundi Valencia. Thank you. Maraming salamat, pare. That is really, in fact, maging yung mga border patrols natin, yung mga miyembro ng Department of Homeland Security, and then mga governors ng mga estado ng Kansas, ng Texas, ng huwag ng California, masyadong bingi at bulag din ito Yung mga ito ay nangangamba at bumabatiko sila ngayon dahilan sa isa pang malaking blunder ni Joe Biden, ang nakatiwangwang na southern border ng Amerika. Kaya sabi ko na nga eto, tama-tama ito Kaya print out ko para makita ninyo Tama-tama ito Anong sabi nila riyan? For the first time in American history, we have no president. Just a weak and frail figurehead. Not elected, but installed by a criminally corrupt political system. Ngayon wala na yung mga pangarap kasi namin nung araw. Mga pangarap ng mga Amerikano nung panahon na sinasaluduhan pa sina George Washington, sinasaluduhan pa sina Abraham Lincoln. Wala na ngayon Mantaka mo, gusto nilang basagin yung mga rebulto ng mga ito. Iba na ngayon Iba na ngayon. Kaya yung sinabi mo, pare ko, June de Valencia, tumbok sa puso ito tumbok sa utak. Chances of terrorism coming to America through the south border na nakatiwangwang ng grabe. Sabi pa ni paring June, tama ka pa rin. Sana daw walang mangyari sa September 11. We are praying, pare ko. Thank you. Marlene Villalona, sabi niya, good evening, Furel. Nakahabol pa kahit na sa kaunting time na lamang. But it's okay. Pwede ko naman na i-review ng muli. Sobrang busy lamang ako today. Ingat lamang, Furel. Palaging God bless you na lamang. All the way from Kuwait. Ingat ka riyan. Sandamakmak ng mga Afghanistan ang ibinababa ngayon riyan, Marilyn Villaluna. Ingat ka na lamang dyan sa Kuwait. You know what? Ang isang danger pa nito, itong mga paglipad-lipad na ito ng mga eroplano galing Afghanistan, ang Wuhan coronavirus. Kaya expect na magkaroon ng pagsiklab ng Wuhan coronavirus sa mga pagdadalhan nitong mga Afghanistanis na ito. Gawa ng maling pamamalakad ni Joe Biden dito sa foreign policy nito. Mantakay mo, ano nga ba itong kagaya na lamang, noong isang araw kahapon,
Nag-utos si Joe Biden na bombahin yung mga areas na kung saan nagtatago itong ISIS-K. At kahapon nga isinagawa ang drone attack. Sabi ni Joe Biden, well, positive. Maraming tinamaan kami sa mga targets. Well, it remains to be seen. Sino ba itong ISIS-K? Sino ang mga ito? Alamin natin mga kapitbahay habang pinag-uusapan na rin lang naman natin ito. Alamin natin sino ba itong ISIS-K na nagpasabog ng human time bomb doon sa karamihan sa mga tao doon sa gate sa Kabul. 13 mga Amerikanong patay, 12 ang initialing iniulat, habang na-hospital yung mga ibang mga grabe, isa ang namatay uli. I don't know ngayong araw, ngayong mga huling oras ng araw na ito, kung may naragdag pa. 13 mga Amerikano, mahigit sa 170 ang mga civilians at iba't iba pa ang malaki ang danyos na inabot. Sino itong mga ISIS-K? The chaos, the threats to Americans and their allies at the Kabul airport are pinned squarely tonight on a terror group with a familiar name that has only burst into the mainstream in recent days. ISIS-K, the K for Khorasan, an area around the Afghanistan-Pakistan border. ISIS-K claims to be a branch of the main ISIS terror group, which gained power in Syria and Iraq 7 years ago. Experts say ISIS-K, comprised of some veteran jihadists from Syria and elsewhere, has lost ground and manpower since 2018, but still has a presence in eastern Afghanistan and has formed cells in Kabul. In total, according to a UN report, they're believed to have between 1,500 and 2,200 fighters in Afghanistan. But ISIS-K is now a sworn enemy of the Taliban. The Taliban are fighting them. Really, it's local rivalries. Why, more broadly, have the two notorious terror groups turned on each other? For a number of reasons. Those range from ideological to political to military. Frankly, ISIS doesn't believe in a political agenda. ISIS believes that only God can rule. And even though the Taliban is attempting to establish an Islamic emirate, that's not enough for ISIS. ISIS is a bit more hardcore. So hardcore, according to analyst Colin Clark, that ISIS-K is thought to be even more draconian than the Taliban. In areas they control, he says, they impose harsh Sharia law, execute civilians and others who they suspect are spies. Some of those fighters have been sprung from Afghan prisons. ISIS-K has carried out several devastating suicide bombing attacks in Afghanistan in recent years, including an attack on a school for girls this spring, which, according to a Pentagon assessment, killed at least 68 people, most of them girls. Another threat from ISIS-K that analysts are watching for tonight? They could wreak havoc around the airport by taking a shot at some of the aircraft that are taking off from and landing at Hamid Karzai International Airport. That's a great concern right now. Is ISIS-K a threat to wage a broader war against or even overthrow the Taliban? Well, the terrorism analysts we spoke to don't think so. The Taliban have far greater numbers of fighters, they say. ISIS-K could be a violent nuisance to the Taliban, doing hit and runs, conducting IED attacks, according to experts. But they also say ISIS-K is not going away without a fight. So yan ang ISIS-K. Parang June de Valencia, tama ka riyan, yung sinabi mong yan sa akin. Islamic State Khorasan Province. All right. Now, by the way, itong ISIS-K na ito ay ikaapat sa pinakang mapanganib deadliest terror group noong 2018. Yan ang ISIS-K. Now, yung mga kababayan natin doon sa Afghanistan, ang huling tinanggap ko ritong situationer na galing sa ating Department of Foreign Affairs, sabi nila na ilikas na 185 na mga Pilipino na nandoon sa Afghanistan. Meron tayong natitira po roon na 24 pa raw, 24. I hope this is accurate, itong bilang na ito. 185 na mga Pilipino na ang nailikas na simula noong magkaroon ng pandemonium doon sa Kabul, sa International Airport sa Karzai. Dahilan niyan sa grabeng pagkakamali ni Joe Biden.
Dapat, alam mo, sabi ko na nga, baka ulianin na kasi Parang si President Duterte, parang ulianin na May marami ng mga salita na parang hindi na nagdaraan sa utak Parang labi na lang. Simulang tiyan, nadighay, paglabas sa bibig, salita na ang lumabas. Walang katuturan. Mantakan mong sinong may matinong kaisipan? Forgive me if I'm wrong. Sinong may matinong kaisipan na paaalisin mo muna yung mga sundalo mo bago mo paalisin ang mga sibilyan mong mga tao? Sinong may matinong kaisipan por Diyos o por Santo sa ganyang uri ng desisyon? Dahilan lamang sa kanyang galit kay Donald Trump? Maliwanag doon sa wala akong kopya dito ngayon na yung isinave ko sa computer, yung detalyado na proseso, part of the process na inipuan ni Donald Trump at ng kanyang mga kinatawan si Mike Pompeo sa delegasyon ng Taliban kung papaano ang orderly na pag-alis ng Amerika. Doon ang isang mahalagang punto na nakasaad doon ay gaganti ang Amerika kung pipilitin na makaalis ang mga sundalo roon na may natitira pa ni isa man lamang na civilian na American sa Afghanistan until after the last American and allied civilians of allied countries na nanduroon sa loob ng Afghanistan hindi aalis ang mga sundalong Amerikano roon. Ayaw ni Joe Biden ang ganitong uri. Sabi niya, ako basta August 31, alis lahat. Kaya alis lahat. Ito ngayon ang chaos. Another terror attack sa Kabul is likely? Well, yun ang paniwala ng National Security Agency ng Amerika. Dahilan nga rito sa chaotic situation doon, umasa kayo magkakaroon muli ng another attack. Mismong ang security chief ni Joe Biden naniniwala sa ganito. Bago man matapos ang pag-alis ng mga tropang o mga sibilyan ng mga Amerikano. At by the way, dito sa mga sinasabi ni Biden, Amerika lang ang nababanggit niya. Doon sa reglamento na inilatag ng Amerika sa Taliban during the time of Mike Pompeo's negotiation na hindi aalis ang isa mang tropang Amerikano sa Afghanistan kung may natitira pa na foreign national sa ilalim ng pagkubkub ng Amerika sa loob ng Afghanistan. Ni isa. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Ngayon ay another attack. Inaasahan nila riyan. Kaya dahilan dito maging yung mga diehard na mga Biden supporters, especially yung mga independent voters, ayon dito sa survey na isinagawa, ang suporta kay Joe Biden ngayon bumulusok ng katakot-takot. Hindi lamang dahilan dito sa mishandling ng Afghanistan issue, kundi lalo tigit sa mishandling ng Wuhan coronavirus. Puso ko sa bayan ko. Ano ito paring Jundi? Executive order signed left and right. Balik ta rin lang ang order ni Trump. That's right, naalala ninyo yan. The first 6 months ng Joe Biden, the first 3 months ng Joe Biden, kung ilang daan na mga executive orders ni Donald Trump, binaliktad niya. Walang kadahi-dahilan, walang reasons na logical, basta ayaw niya. Pinangako niya ito. Kaya ano nangyari ngayon? The National Opinion Poll is nagawa August 13 to 19 ngayong taon na ito. Bago pa man naganap ang pull-out
doon sa ang eskandalo ng pullout sa Afghanistan, unti-unti nang ginagalaw ni Biden ito simula pa noon July 17 actually. Nang iwanan ng mga militar ang Camp Ram diyan sa Afghanistan. Iniwanan ng mga militar. July 17. Iniwanan yung mga Humvees, yung mga helicopters, mga aeroplano, jet fighters, at maraming libo-libo na mga firearms moderno iniwanan ng Amerika doon sa Camp Ram Air Base dahilan sa utos ni Joe Biden. Kaya sabi ng National Opinion Poll, ito'y bago pa man ang iskandalo ng Kabul, ang independent admirers ni Joe Biden nawala, malaking kawalan ng halos ay kalahati, 66, hindi lang halos mahigit kalahati, 66% ng mga independent supporters ni Joe Biden nawala sa kanya. Saturday Live. Iyan ay dahilan sa grabing mishandling ng problema na Joe Biden diyan sa mga issues, especially on foreign diplomacy. Mas marami pang mga Black Hawk choppers ang Taliban ngayon kaysa sa Australia dahilan sa nangyari na ito. Ngayong mga sandaling ito, the good news is hindi maipalilipad ng Taliban ang mga eroplano na ito. Gawa ng wala silang alam na mga piloto na maaaring magpalipad nitong mga Black Hawk na ito. The bad news is, nandoon ang Russia na. At saka ang China na nais na makialam at halongkatin, bulatlatin ng mga eroplano na ito. Two purposes. Turuan ng mga Taliban na magpalipad ng mga Black Hawk helicopters na ito. Ikalawa, kunin nila ang mga samples ng mga Black Hawk helicopters na ito at kanilang himay-mayin upang kunin ang teknolohiya. Yan, basically, number one target ni Xi Jinping. Hindi lamang Black Hawk parigo mga aeroplano. At hindi lamang yan mga sniper rifles at mga long arms na modernong-moderno. Lahat na ng kagamitang moderno na sa Amerika lamang matatagpuan, ngayon nasa kamay ng Taliban. Even the Joe Biden's allied mainstream media are against him, sabi ni paring Judy de Valencia. Hindi nga lang sila makapaghantad sapagat kahihiyan nila George Stephanopoulos, bagamang gusto niyang bumanat, medyo alanganin siya. Yung kapatid ni Andrew Cuomo, yung kapatid ni Cuomo, hindi na makapalag ngayon bakasyon nga siya sa bakit ito ang mga talagang talamak sa kaluluwa. At saka yung pangalan nung isa pang anchor dyan siya, CNN, talamak sila na bumubuo ng mga fake stories, maisulong lamang ang kapakanan ni Joe Biden. Now, eto na ngayon ang sinasabi dito sa poster, criminally corrupt political system. Ang mailaglag mo sa pwesto ang isang tao na hindi kwalipikado sa kanyang tungkulin. Kung kwalipikado man, inabot na sa edad na siya ay ulianin na. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WEBRADIO para sa mga Pilipino. Maaring may talino itong si Joe Biden nung araw. Mantakin mo nga naman simula pa nung siya'y diaper politiko na simula pa nung dyan na lumaki ito siya'y umiinom pa ng gatas sa tsupon, politiko na ito si Joe Biden Walang nangyari sa kanyang pagiging politiko.
ang mga pinag-iwanan niyang mga records ay mga anong tawag niyan, mga kasinungalingan, mga forgery. Yun ang kanyang mga iniwanan eh. Ngayon, dahilan sa corrupt political system natin, nahalal siya daw. Ha? Pero sabi nga rito, not elected but installed by the criminally corrupt political system. Maaaring siya ay kwalipikado dahilan sa mahabang eksperyensya, pero dahilan sa kanyang edad, medyo umurong na ang kanyang talino. Kaya kung titingnan ninyo yung mag-iipon ako rito ng mga voice clips niya, kung papaano niya habang nagsasalita, nakakalimutan niya na ang kanyang sasabihin. Marami. Thousands, hundreds of instances na may sinasabi siya, nakakalimutan niya na. In the course of delivery, kung ano ang kanyang sasabihin. Matanda na. Parang si President Rodrigo Duterte. Iba na ang kanilang mga itsura ngayon. Reverse engineering will be done. Kopya-kopya, sabi ni Junditi Valencia. Ayaw niya na daw sa CNN. Fox News na lang. Jundi Valencia, pare ko. Yun ang mga katotohanan, mga kapitbahay. Kagaya dyan sa atin, si Duque, mag-resign daw siya. Pero haharapin niya muna yung mga bintang sa kanya ng COA. Ay, naku! Naku! Parang pati na yung mga naalala niyo yung namatay na OFW? May sakit, dumating ng Pilipinas, may sakit, may lagnat. Hindi lamang yan, terminal na yung kanyang cancer. Pagdating ng Pilipinas, tingnan ninyo ang pagiging inept ng mga nandyan. Pagdating ng Pilipinas, nakiusap siya doon sa airport, pwede bang idiretso na po ninyo ako sa ospital? Kasi ang pakiramdam ko bilang na ang aking oras. Ospital na lang po para kung mamatay mo po ako, at least sa ospital. Hindi! Batas-batas. May reglamento dito, quarantine ka muna. 7 days. Pagkatapos ng 7 days, obserbahan ka namin, kung ospital, di ospital. Quarantine! Wala pang ilang araw doon sa quarantine ng patay yung babae. Ano ngayon ang sabi ni Vega? Ito yung mga opisyal natin Ano ang sabi ngayon dito na ni Leopoldo Vega, Undersecretary, sa utos niya ngayon? Kasi may namatay na kayo po, pag dumating kayo ng Pinas, sabi ni Leopoldo Vega, pag dumating po kayo ng Pinas, ospital na po kayo. May namatay na, tapos na. Mabubuhay mo pa yan. Inept. Kakaminsan sana ba yung aking eto na lang, sinamunti na lang ako. Na-high blood tayo Ala na tayong oras, kapitbahay Ala na oras Kumakalimbang na ng husto itong ating team song Kaya hanggang next week, awa ng Diyos. Yun na rin lang ang aking sandalan dito Awa ng Diyos, kapitbahay. Gawa ng Wuhan coronavirus ni Xi Jinping, limitado ang galaw natin. Pinakamalayong nararating natin yung nakaparadang kotse kong isa sa tabing kalsada para ilipat sa panahon ng cleaning. Yun lang. Ala na. Hanggang next week tayo, mga kapitbahay. Maraming salamat sa inyong pag-alalay. Sa inyong lahat, pare ko, Jundi Valencia, thank you sa pakikipaghuntahan sa atin. Maraming salamat sa inyo lahat. Until next week, mga kapitbahay, ang tabayanan po ninyo, samahan po ninyo ako, alalayan po ninyo ako, most especially, please follow, please share, please like. Kung kayo na andyan sa YouTube, please subscribe. Gaganahan na tayo ng ating bagong vlog
pag marami na kayo riyan. Fiorel Salvo po lamang, paalam mga kapitbahay. Until next time, Diyos mabalus maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi, mga tugang. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi mga mahal ko, mga kapitbahay, mga kapatid. Thank you, good morning, good noon, good afternoon, and good evening, my friends, my brothers and my sisters, my family, I love you. I love you all. Neng! Love you! Ganyan kalandi ang aking asawa. Kaya ilang taon na kaming kasal na misis? 1970? Mantakay mo yan? Oo, pinagtiyagaan ako ng aking asawa. Ano? Alam na, bye-bye. Malandi, sabi ni Judith Valencia. Thanks, Fiorel. Mabuhay ka. Mabuhay ang Fun Saturday Live. Sabi ni Mirna nandyan, umaalalay. Thank you for today again. Good health for you, brother. Mirna Guillermo, thank you rin. Mir, thank you. Maraming salamat. At saka, abay, ano ito? Judith Valencia. Okay, just like wine, we get better as we age. Okay, kapare ko. Kaya mahal na mahal kita, June. Thank you. Maraming salamat. Parang alak, ano, habang tumatanda, lalong sumasarap. Paalam na muna kami. Dami na. Madami na. Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online. Music on the fly, ready online. Top songs of great performance now streaming on W.FGS.